sa 4,641 umalis ang 4 na alagad. Kontento. Para naman kay James, medyo malayo siya sa matanda. Hindi niya maalis ang patuloy na pakiramdam na may mali. Sino ka? Nagtataka namang tumingin si James sa matanda. Ahem. Inayos ng matanda ang kanyang poster, tumahimik, at sinabi. Mataimtim, bata, makinig kang mabuti. Ako ang pinuno ng Tempris House sa Verde Academy at isa sa nangungunang 10 powerhouse ng akademya. Pwesto ko. Pangatlo sa 10 powerhouse na ito. So, impressed ka ba? Napatingin siya kay James, ang kanyang lumang mukha ay nagliliwanag na may maliwanag na ngiti. Sinubukan ni James na sukatin ang ranggo ng paglilinang ng matanda, ngunit ito. Tila ang huli ay nakabisado ng isang pamamaraan upang takpan ang kanyang aura. Kaya ni James, hindi tiyakin ang kanyang eksaktong base ng paglilinang. Gayunpaman, sapat na ang pagiging ikatlo sa Verde Academy para ipahiwatig ang kanyang kakila-kilabot na kakayahan. At least, naabot na niya ang late boundless rank ng Kylem Acme rank. Simula ngayon, magiging disipulo ka na ng Tempris House, ang pinuno ng deklarya ni Tempris House habang mataimtim niyang hinahaplos ang kanyang balbas. Patuloy niya, Sa totoo lang, nararapat lang na mag-ayos tayo ng isang grand initiation ceremony pagkatapos. Matagumpay na nakakakuha ng gayong promising na disipulo. Ito ay walang alinlangan. Mamangha sa ibang mga akademya. Nakatakda na. Iyon ang magiging plano. Magiliw nang umiti ang lalaki, itinuro ang kanyang tingin. James. Pagkatapos ay tinanong niya, bata, ano ang pangalan mo? Tinyog ni James ang kanyang pagkaseryoso at tumugon, ako si James Caden. Magandang pangalan iyan. Pansamantala, gawin ang iyong sarili sa bahay sa Tempris House. Maraming espiritual na bundok sa loob ng domain na ito. At ang buong lugar na ito ay nasa ilalim ng aking jurisdiction. Huwag mag-atubiling mag-explore bilang ikaw. Hiling. Aabisuhan ko ang iba pang mga akademya at magpapaabot ng mga imbitasyon sa kanilang mga head para sa iyong seremonya ng pagsisimula, pagtatapos ng pinuno ng Tempris House. Nawawala, naiwan si James sa estado ng pagkalito. Naging alagad ba talaga siya ng Verde Academy? Mayroon siyang ilan. Pag-unawa sa Verde Academy. Mayroon itong 5 pangunahing sangay, at ang isa sa kanila ang Tempris House. Maliban doon, hindi malinaw ang mga detalye. Sa kanya, hoy, halika nga dito. Iminuwestre ni James ang isang tusong mukhang disipulo. Nakatayo sa hindi kalayuan. Ang partikular na alagad na ito ay bahagi ng grupo na. Sinamahan siya paakyat ng bundok kanina. Mukhang nasa 20s na siya. Nakasuot ng puting damit at medyo kapansin-pansin ang hitsura. Gayunpaman, ang kanyang cultivation rank was not exactly impressive lamang sa late stage ng ranggo ng Terra Acme. Malayo siya sa pag-abot sa walang hangganan, kahit sa loob ng iba't ibang kaharian. Sa dating Chaos District, ang isang cultivation base ng antas na ito ay magkakaroon ng isa. Itinuturing na isang powerhouse. Gayunpaman, sa loob ng siyam na distrito kung saan marami ang mga powerhouse, naging medyo katamtaman. Nilapitan ng binata si James na may matangkad na ngiti at tinawag, Did. Tinatanong mo ako. Same time na tanong ni James, maaari mo bang sabihin sa akin ang background ng Tempris Bahay? Bakit ang isang malaking akademya na tulad nito ay kakaunti ang mga disipulo? Well, saglit na nag-alinlangan ang binata. Putulin ang gumagala at pumunta sa punto. Sigaw ni James na ikinagulat ng binata. Manginig. Medyo ilang panahon na ang nakalipas, ang Tempris House ay umuunlad sa maraming tao. Mga alagad. Gayunpaman, dahil sa isang hindi magandang pangyayari, ito ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Lumiit ang talent pool nito, at ngayon, halos walang buhay na nilalang ang gustong maging bahagi ng Tempris Bahay. Naintriga sa paghahayag na ito, nagtanong si James, anong pangyayari? I'm afraid I can't reveal that. Mas mainam na tanungin mo ang master. Direkta. Dahil sa halatang pangamba, nagmamadaling kumalas ang binata. Hinaplos ni James ang kanyang baba at bamulong, talagang may nangyayari. Dito.
Inilabas ang kanyang zen, sinuri niya ang Tempris House at naramdaman ang presensya ng pinuno ng Tempris House sa isang espiritual na bundok. Sa isang mabilis na galaw, si James ay nawala mula sa kanyang orihinal na posisyon at nagkatawang tao sa tabi ng pinuno ng Tempris House sa susunod na sandali. Gayunpaman, pagdating, nagulat si James sa kanyang nakita. Ang lugar noon, nakakumot sa mga libingan. Sa nakikita niya, may potensyal na milyon-milyon sila. Nagulat siya sa eksena, hindi niya napigilan ang sarili na magtanong. Bakit ang daming libingan dito? 4,642. Kabanata 4,642 may 1,000,000 libingan. Ang espiritual na bundok na ito, na ginagawa itong isang makapal na kalawakan na medyo mukhang nakakakilabot. Tumingin si James sa pinuno ng Tempris House na nalilito. Pinatay ko sila, sabi ng pinuno ng Tempris House. Napatingin siya kay James. Tama. Pagkatapos, ang kanyang pagod na mukha ay may bahid ng kalungkutan, at sa panandaliang iyon, siya ay tila tumanda ng malaki. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni James. Nagkamali sila, simulan ng pinuno ng Tempris House. Ang ibig bang magkamali ay kailangan na nilang mamatay? Tanong ni James na panay ang tingin. Sa napakaraming libingan sa unahan. Imposibleng ganoon kalaki ang bilang ng lahat ng nilalang ay maaaring magkamali. Gayunpaman, ang pinuno ng Tempris House ay nanatiling tahimik. Sa isang iglap, siya nawala sa paningin ni James. Puno ng kawalan ng katiyakan, iniwan din ni James ang lokasyon, magpatuloy upang galugarin ang iba pang mga lugar sa loob ng Tempris House. Gayunpaman, ang malawak na Tempris House ay nagpakita ng katahimikan. Habang ang Tempris House ay dapat na tumanggap ng libo-libong espiritual na bundok. 4 na alagad lamang ang dumalo. Pareho silang 4 na individual. Nakasalubong ni James sa syudad kanina. Sa tuktok ng isang espiritual na bundok ay nakatayo ang isang manor na napapaligiran ng dagat ng masigla. Mga bulaklak. Isang Kat-Anji tanging babae ang abala sa maselang pagpupungos ng mga sanga sa loob ng floral area na ito. Nang maramdaman niya ang presensya ni James, lumabas siya. Maganda mula sa gitna ng mga bulaklak at sumulong sa kanya, gumagabay siya sa mansyon. Oy, nakalimutan kong magpakilala kanina. Ako si Zinnia Karim, isang alagad ng Tempris House, nakangiting bati ni Zinnia. Nakasuot siya ng puti. Gown na nagpapakita ng kadalisayan at isang banal na aura. Lalo na ang kanyang kagandahan. Mapang-akit kapag siya ay ngumiti, at 2 banayad na dimples ang nag-adorno sa mga sulok ng kanyang bibig. Sinenyasan niya si James na maupo, at nang makaupo na ito, nagpresenta siya sa kanya na may espiritual na berries bilang isang treat. Hindi nagpapigil si James. Siya casually pumitas ng berry at sinimulang kainin ito habang tinanong niya, napansin kong marami mga libingan sa kalapit na espiritual na bundok. Nang tanungin ko ang head tungkol dito, siya inamin na responsable sa mga pagkamatay. Maaari mo bang bigyan ng liwanag? Ito. Nang marinig ang mga salitang iyon, napabuntong hininga si Zinnia bilang tugon. Anong wala? Bakit hindi mo masabi sa akin? Kumunot ang noo ni James. Hindi naman sa hindi ko masabi sa iyo, sagot ni Zinnia. Ayaw lang ni Master. Para ilabas ang usaping ito. Ngunit, ang pagpayag niya sa iyo na bisitahin ang sementeryo ay nangangahulugan na siya. Nagnanais na sabihin sa iyo ang tungkol dito. At saka, dahil sasali ka sa Tempris bahay, mahalagang malaman mo ang mga bagay na ito. Naintriga sa kanyang tugon, mas lalong napukaw ang pagyusisa ni James. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpatuloy si Zinnia, maraming taon na ang nakalipas, ang Tempris. Ang bahay ay umunlad at umunlad. Nagyabang ito ng maraming alagad at tumayo bilang ang pinakamatibay sa 5 bahay ng Verde Academy. Sa panahong iyon, ang matandang disipulo ay nagsimula sa isang paglalakbay upang magkaroon ng karanasan. Gayunpaman, siya nakagawa ng hindi mapapatawad na pagkakamali habang nasa labas ng mundo. Ayon sa mga regulasyon ng akademya, ang kanyang mga aksyon ay nangangailangan ng pagpapatupad. Ang
Ang insidente ay nakakuha pa ng atensyon ng punong guro ng Verde Academy. Personal na umapila ang master para sa clemency, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Siya, nakipag-away sa punong guro at ipinagtanggol na ang bagay ay isang panloob na kapakanan ng Tempris House na kailangang matugunan sa loob ng aming sariling pader. Sa panahong iyon, lumuhad ang senior disciple sa main ng akademya. Hall, tumatangging aminin ang kanyang pagkakamali. Hindi mabilang na mga alagad ng Tempris House ang humihingi ng pagpapaubaya sa kanya. Sa ngalan, bilang tugon, nagbabala ang Panginoon na sinumang humingi ng awa, sasalubong sa kanilang pagkamatay. Sa loob ng hangganan ng Tempris House, milyon-milyon ng mga alagad na nanalangin para sa awa. Naubos ng galit, ang Panginoon, sa isang sandali. Nang puot, winakasan ang kanilang buhay. Isinalaysay ni Zinia ang bahaging ito ng kasaysayan. Pagkatapos, nakuhang muli ng master ang kanyang kalmado. Siya ay nalulula sa pagsisisi at pagsisisi sa sarili at ginugol ang lahat ng mga taon na ito sa pagdala. Ang bigat ng kilos niya, Zinia added. Naiwan si James sa state of shock nang marinig ito. Hindi niya inaasahan ang Tempris House of the Verde Academy na magkaroon ng ganoon kalalim na kasaysayan, A. 4,643. Kabanata 4,643. Hindi napigilan ni James na magtanong. Anong pagkakamali ang nagawa ng matandang disipulo ng Tempris House na humantong sa pinuno ng Tempris House na gumawa ng ganitong mga marahas na hakbang? Bakit ang layo niya? Bilang makipagdigma at pumatay pa ng 1,000,000 alagad na humingi ng awa sa Tempris House. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Zinia. Pinigilan niya ang pag-alam sa mga detalye ng pagkakamali ng matandang disipulo. Pagkatapos ng insidenteng iyon, ang master ay binansagan bilang isang demonyo na humahantong sa isang tuloy-tuloy na pag-alis ng mga alagad. Marami ang umalis sa akademya. Kabuuan o sumali sa ibang mga bahay. Habang kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito, walang buhay ang pagiging handa na sumali sa Tempris House. Sa kabila ng pabor, treatment na natanggap ng mga alagad nito, walang gustong mag-sign up, she continued. Nang marinig ito, tila naintindihan ni James ang sitwasyon. Kung isa sa alang-alang ang lahat ng impormasyong ito, balak mo pa bang sumali sa Tempris bahay? Tinitigan siya ni Zinia at sinabing, kung hindi ka hilig, walang pipilitin. Ikaw, kasama ang master. Bakit hindi? Ngumiti si James at sinabing, nagyayabang ang Tempris House. Maraming espiritual na bundok. Ito ay mapayapa at perpekto para sa aking paglilinang. Ini-redirect niya ang pag-uusap at nagtanong, gayunpaman, talagang curious ako. Kung ano ang mali ng matandang disipulo ng Tempris House. Ano ang nagudyok sa pinuno ng Tempris House na gumawa ng ganitong mga marahas na aksyon, kahit na pumatay ng marami? Mga inosenteng alagad na humingi ng awa. Natahimik si Zinia bilang tugon sa tanong na ito. Ayaw niya. Share, na naintindihan naman ni James. With that, umalis na siya. Matapos matuklasan ang katotohanan sa likod ng insidente, pinili niyang huwag umalis sa Tempris House. Sa halip, pinaniwalaan niya na ito ang angkop na lokasyon para sa kanya. Paglilinang. Natuklasan niya ang isang espiritual na bundok sa malapit, na nagkukubli ng malakas na pagbubuo ng akumulasyon at isang kasaganaan ng Empyrean spiritual enerhiya. Gayunpaman, ang gusali ng tuktok ay medyo sira-sira, tindig. Bakas ng alikabok na parang matagal nang hindi nakatira. Nang manirahan sa espiritual na bundok, mabilis na nagsimulang mag-ayos si James. Sa ilang saglit lang, kumikinang sa kalinisan ang buong lugar. Sunod, katabi sa manor, nag-set up siya ng insulation formation para pigilan ang pagtakas ng kanyang aura. At pigilan ang pagsisiyasat ni Zen. Pagkatapos noon, nag-set up siya ng time formation. Umupo si James sa manor at kumuha ng Akmin Berry. Nag-hover ito. Sa harap niya, naglalabas ng mahinang liwanag. Ang ningning na ito ay bumuo ng mga misteryosong inscription, na nagpapahiwatig na ang berry ay may hawak na napakalakas na enerhiya. Napakagandang Akmin Berry. Napuno ng pagtataka si James. Nang walang karagdagang abala,
sinimulan niya ang kanyang paglilinang. Sa pagkakataong ito, ang layunin niya ay sumipsip ang kakanyahan ng Akmin Berry at isama ito sa Eternal Boundless. Kataas-taasang landas. Bukod dito, nilalayon niyang makamit ang isang hindi maarak na kaharian sa loob ng landas na ito. Pagdating sa Endless, napagtanto niya kung gaano kaina ang kanyang lakas. Anuman, walang kahirap-hirap na madaig siya ng random powerhouse. Kung gusto niya, upang umunlad sa loob ng 9 na distrito ng Endless, kailangan niya ng walang cap-oras na kapangyarihan. Habang si James ay nagmumuni-muni sa pag-iisa, ang pinuno ng Tempest House ay inookupahan upuan sa pangunahing bulwagan ng Tempest House. May kasama siyang 2 lalaki at 2 babae, ang huling mga disipulo ng Tempest House. Paano mo nakilala si James? Tanong ng pinuno ng Tempest House. Sagot ni Zinnia, he came of his own accord. Ibinalik lang namin siya. Pilit. Hinaplos ng pinuno ng Tempest House ang kanyang balbas at bamulong sa sarili. Hindi ordinaryong tao si James. Ang kanyang pisikal na lakas ay nakakatakot. Kakilakilabot, at kahit na ang kanyang kasalukuyang kaharian ay hindi kat-anji-tangi, ang kanyang pagpasok sa ang Boundless ay nagpapahiwatig na sa wastong paglilinang, siya ay walang alinlangan na magbabago. Sa isang powerhouse, ang Tempest House ay nahaharap sa mga pag-urong sa loob ng 5 mga bahay ng Verde Academy sa maraming pagkakataon. Sa pagkakataong ito, dapat samantalahin ang pagkakataong ito at tiyakin ang pagkilala sa kompetisyon. Master, kung wala nang iba, aalis na kami, sabi ni Zinnia. Nabigo sa kanilang kawalan ng pag-unlad, ang pinuno ng Tempest House remarked, sige. Pumunta ka. Katamtaman kayong lahat. Kung mas marami ka lang talented, hindi ako mahaharap sa mga ganitong paghihirap. Lumabas sa pangunahing bulwagan ang 4 na alagad, pinipigilang magsalita. Ang mga kakayahan ay talagang hindi itinuturing na kahanga-hanga. Lumabas sila ng bulwagan. Nasaroon ng loob. 4,644. Kabanata 4,644 sa espiritual na bundok, James ay nagmumuni-muni sa pag-iisa sa isang pagbuo ng oras. Naanod ang Akmin Berry. Sa kanyang harapan, naglalabas ng mabigat na enerhiya. Sa pagpasok ni James sa estado ng paglilinang, naramdaman niyang nakatayo siya. Ang bingit ng isang pambihirang tagumpay sa Terra Acme rank. Gayunpaman, dahil sa kanyang nauna karanasan sa Boundless, alam niya kung paano pamahalaan ito at sugpuin ang kanyang ranggo ng paglilinang. Pilit niyang pinigilan ang kanyang cultivation rank, pinahinto ang kanyang cultivation. Pagsulong sa Terra Acme rank. Samantala, hinigop niya ang enerhiya ng Akmin Berry. Nag-ingat siya na huwag sumipsip ng sobra ng sabay-sabay, sa takot na mawala ng kontrol na maaaring humantong sa isang iglap. Pambihirang tagumpay. Sa halip, maingat niyang hinigop ang enerhiya, unti-unting lumalakas kanyang sariling kapangyarihan sa landas. Habang ang kanyang pag-unlad ay nanatiling unti-unti, dahil sa kanyang kasalukuyang yugto, kahit isang menor de edad. Ang pagtaas ng kapangyarihan ay maaaring magresulta sa isang pambihirang tagumpay. Nagpumilit siya sa pagpapanatili. Pagpigil na ito. Hindi nagtagal, narating niya ang isang sulok kung saan hindi na kaya ng kanyang lakas. Pag-unlad. Kung siya ay nagpatuloy sa pagsipsip ng mas maraming enerhiya upang dagdagan ang kanyang kapangyarihan. Walang alinlangan na asenso siya sa susunod na ranggo. Phew! Huminga ng malalim si James, pilit na pinahinto ang kanyang proseso at pagbibigay kanyang sarili ng isang maikling sandali ng pahinga. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya pareho ang pagsupil sa kanyang cultivation na ranggo at ang pagsipsip ng enerhiya. Kampante siya. Mga ugat sa kanyang mukha, at ang kanyang mga balintataw ay lumaki. Siya sabay-sabay pinigilan at pinalakas ang sariling lakas. Sa hindi nagmamadaling pagsisikap na ito, si James ay nagpakita ng kahanga-hangang pasensya. Nang hindi na niya mapigilan ang kanyang cultivation na ranggo na siya ay panandalian. Nakapos, pinahihintulutan ang kanyang sarili ng isang sandali ng pahinga. Lumipas ang oras ng hindi napapansin, at patuloy na lumalago ang taglay na lakas ni James. Mas malakas sa bawat pagdaan ng sandali.
Unti-unting nawala sa kanyang isipan ang alaala ng pagbagsak sa ranggo. Sa kalaunan, umakyat siya sa Eternal Boundless Supreme Path rank. Gayunpaman, ito ay simula pa lamang. Pagtapak sa walang hangganang marka. Paunang hakbang pa lang. Ang kasunod na paglalakbay ay nangangailangan ng pagsipsip ng enerhiya sa sukdulan at progresibong pinalalakas ang kanyang lakas. Kahit wala ng mga limitasyon ng kaharian, sumusulong upang palakasin ang kanyang kapangyarihan sa loob ng walang hanggan. Napatunayang unti-unting proseso. Maging si James, na nagtataglay ng Acminberry, isang mahimalang kayamanan ng enlightenment, natagpuan na ang pag-usad sa Eternal Boundless rank ay isang mahirap na gawain. Nawala sa isip niya kung ilang oras na ang ginugol niya. Paglilinang. Ang naramdaman lang niya ay dumaan na siya sa loob ng mahabang panahon. Pagbuo. Pansamantala niyang itinigil ang kanyang cultivation, pinahiwa-hiwalay ang pagbuo ng oras. Tapos, siya, naramdaman ang daloy ng oras. Isang milenyo. Nagulat si James. Habang isang kapanahunan lamang ang lumipas. Sa labas ng mundo, nabuhay siya sa pagdaan ng maraming panahon. Sa loob ng pagbuo ng oras, naabsorb niya ng buo ang enerhiya ng isang Acminberry. Ang kanyang karunungan sa ang Eternal Boundless rank ay lumalim ng husto, ngunit nanatili ito kulang. Ang kanyang diskarte ay upang pagsamahin ang enerhiya mula sa lahat ng Acmin. Mga berry at pagkaantala sa pagpasok sa Terra Acme Path hanggang sa kanilang pinagsama-samang kapangyarihan ng kolektibo. Inasahan ni James na sa paggawa nito, ang lakas ay magiging mas kakilakilabot. Pinapakalat ang aura insulation formation mula sa lugar, umalis siya mula sa looban. Habang nilalanghap niya ang sariwang hangin, tila ba ang bawat butas ng kanyang katawan palawakin, na nagbibigay ng hindi mailarawang pakiramdam ng kaginhawaan. Lumalabas mula sa pag-iisa. Umalangaw-ngaw ang isang boses nang lumabas si James. Looban. Ilang sandali pa, isang matanda ang nagpakita sa kanya. Ang matanda na ito ay walang iba kundi ang pinuno ng Tempris House sa Verde Academy, na pinangalan ng Whale kay Locon. 4,645. Kabanata 4,645, oo. Napatingin si James kay Whale. At bahagyang tumango, na nagsasabing, ang lugar na ito ay medyo maganda. Nakukuha kong magtanim ng wala anumang kaguluhan. Pinagmasdan ni Whale si James. Hindi itinatago ni James ang kanyang aura, kaya nagawa ni Whale. Madaling madama ang kaharian ni James at ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Tumango siya. Kasiyahan. Ang iyong lakas ay lubos na kahanga-hanga. Sobra mo akong tinansya, mahinhin na sagot ni James. Sa katunayan, ang kanyang lakas ay kapuri-puri, ngunit sa malawak na siyam na distrito ng Endlos. Hindi ito binibilang ng marami. Kailangan niyang maabot ang Boundless of the Terra Acme rank at maging ang Kylem Acme rank bago siya maisaalang-alang. Isang powerhouse. Higit pa rito, kailangan niyang magtagumpay sa Omniscience. Daanan at maabot ang ika-10 yugto. Gayunpaman, iyon ay isang napakalaking gawain. Bilang sa pagkakaalam ni James, walang sinuman sa Chaos District ang nakarating sa ika-10. Entablado. Siya nga pala, may naalala si Whale at sinabing, may kakaiba. Bato sa liblib na bundok sa likod ng Tempris House. Maaari itong sugpuin. Ang paglilinang ay nagre-ranggo at nagpapabilis sa pagsipsip ng kapangyarihan sa loob ng walang hangganan. Dapat ay nabanggit mo na ito kanina, bulalas ni James. Kung siya nakilala tungkol sa kayamanang ito, ang pagkamit ng Eternal Boundless rank ay hindi naging kasing hirap noon, at hindi na ito magtatagal. Hinaplos ni Whale ang kanyang balbas at sinabing, hindi ka rin nagtanong kanina. Gayunpaman, dahil sa pagbaba ng mga talento sa Tempris House, walang disipulo ang nakarating sa walang hangganan. Ang kakaibang batong ito ay monopolyo ng ibang mga bahay. Kung ikaw gusto mong linangin gamit ang Boundless Rock, kailangan mong talunin ang taong iyon. Kasalukuyang sumasakop nito. Isang nakakalokong ngiti ang naglaro sa labi ni Whale. Nararamdaman na may nangyari, James. Nagtanong, sinusubukan mo bang I set up ako sa isang hamon?
Bakit ako? I'm just looking out for your best interests, sabi ni Whale na may kasamang A. Magaan na tono. Naabot mo na ang eternal boundless supreme path. Rango. Kung patuloy kang maglilinang ng masigasig, ang iyong kinabukasan ay may malaking potensyal. Ang 9 na distrito ng Endlos ay walang alinlangan na magkakaroon ng lugar para sa iyo. Hindi ko mahuhusgahan ang iyong potensyal. Malakas ba ang lalaking iyon? Tanong ni James, hindi napigilan ang pagyusisa. Bahagyang tumango si Whale at sumagot, he's quite formidable. Ang kanyang kaharian ay, katulad ng sa iyo, habang siya ay pumasok sa Boundless habang nasa quasi-acme pa. Rango. Gayun din, naabot niya ang Eternal Boundless Supreme Path Rank 3. Mga nakalipas na panahon. Napagtatanto na ang individual ay nasa Eternal Boundless Supreme Path lamang. Rank, medyo nakahinga ng maluwag si James. Wyatt ay attained ang Boundless ng ang Quasi-Acme Rank, ang Eternal Boundless Supreme Path Rank, ang Terra Acme Rank, at ang 9 Voices of Chaos. Gayunpaman, sa huli ay nagtagumpay si James. Kanya. Sa makatuwid, wala siyang masyadong dapat alalahanin. So, interesado ka ba? Tumingin si Whale kay James na may nakakaasar ng ngiti. Talagang, bakit hindi ako magiging? Nagmukhang kalmado si James at sumagot, pupunta ako. Para hamanin ang taong ito at ibagsak siya sa Boundless Rock. Mabuti, iyon ang espiritu, sabi ni Whale na may pagsang-ayon ng ngiti. Saka siya nagbago. The subject, statang, gayunpaman, ang pagkatalo sa kanya ay hindi magiging simple, mayroong isang pamamaraan na dapat sundin. Kahit na ang Boundless Rock ay matatagpuan sa loob ng Tempris House, ang aming bahay ay nawalan ng awtoridad dito dahil sa aming pagtanggi. Upang hamanin mo siya, kailangan mong magsumite ng aplikasyon sa punong guro. Mag-apply ka na lang, walang pakialam na sagot ni James. Let's go. Naiinip na sabi ni Whale. Hinatid niya si James at umalis. Siya ay sabik na masaksihan ang tunay na lakas ni James at matukoy kung kaya niya talaga talunin ang pinakakakilakilabot na kababalaghan sa Verde Academy sa loob ng 1,000. Mga kapanahunan sa Boundless Rock. Umalis sila sa espiritual na bundok at nakarating sa Verde Academy. Sa panahon ng kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng ilang disipulo. Gayunpaman, nang makita si Whale, wala sa kanila ang nagpakita ng paggalang. Sa halip, kumilos sila na parang mayroon sila. Nakatagpo ng nakakahawang sakit at mabilis na lumayo. Si Whale noon, sanay na sa ganitong reaksyon at hindi nag-abala sa kanila. Iginiya niya si James. Umakyat sa isang hagdanan na umaabot sa hindi mabilang na light years. Pagdating sa tuktok ng bundok pagkatapos umakyat sa hagdanan, nakarating sila sa isang main hall. Sa sandaling lumitaw si Whale, isang boses ang umalangaw-ngaw. Well, hindi ba ito si Whale? Hindi ka ba nagmumuni-muni sa pag-iisa sa Tempres bahay? Bakit ka napunta sa Verde Academy? Isang matangkad na ngiti ang isinalubong ni Whale sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa pasukan ng pangunahing bulwagan. Sagot niya, nandito ako para makilala si Sir Lothar. Ang Tempris House ay nag-alaga ng isang kahanga-hanga, at naparito ako upang bawiin ang walang hangganang bato. Nang marinig iyon ng lalaki ay nagliwanag ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Kaya niya, hindi maiwasang mapasulyap kay James, na nakatayo sa tabi ni Whale, A. 4,646. Kabanata 4,646 hindi sinasadya ni James. Itago ang kanyang aura. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap ng main hall kaagad. Naunawaan ang ranggo ng paglilinang ni James. Nagulat siya nang maramdaman iyon. Si James ay nasa Eternal Boundless Supreme Path. Well, saan mo napulot ang kayamanang ito? Ang nasa gitnang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay isa ring powerhouse mula sa Verde Academy. Bagamat hindi siya ang pinuno ng ibang bahay, hawak niya ang posisyon ng isang elder sa loob ng akademya. Gusto kong makilala si Sir Lothar, sabi ni Whale, hinayla si James habang papunta sila patungo sa pangunahing bulwagan. Hindi hamarang sa daan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, sa halip, ginawa niya sila ng puwang.
para pumasa. Pagpasok ni Whale sa main hall, nakita niyang bakante ito. Nilinis ang kanyang lalamunan. Tumawag siya, Sir Lothar, humihiling ako ng madla. Umalangaw-ngaw ang boses niya. Sa buong espiritual na bundok. Swoosh! Isang sinag ng puting liwanag ang bumaba mula sa langit, tumira sa pangunahing bulwagan at na nagpapakita bilang isang matandang lalaki na may puting buhok at isang kakaibang aura. Nakasuot sa isang puting damit, ang matandang lalaki ay nagpapalabas ng hangin ng kabanalan. Ang sandali niya materialized, he chastised, after all these years, bastos ka pa rin gaya ng dati. Saan ka dinala ng iyong pagmumuni-muni sa panahong ito? Ang matandang figure na ito ay walang iba kundi ang punong guro ng Verde Academy, ang nangungunang powerhouse ng parehong akademya at ng Verde Distrito. Ang kanyang pangalan ay Lothar Corito, isang powerhouse sa quasi-chaos. Rango. Sa kabila ng paninirahan sa threshold sa loob ng mahabang panahon, nanatili siya. Hindi makalusot sa chaos rank. Nanatiling seryoso si Whale habang sinabing, I've come this time to bawiin ang Boundless Rock. Sa mga salitang ito, bahagyang kumunat ang noo ni Lothar. Sir Lothar, naiintindihan ko po ang mga regulasyon. Sa pagkakataong ito, nagdala ako ng isang alagad mula sa Tempest House at naghanap ng tunggalian kay Winona mula sa akademya. Lumipat ang tingin ni Lothar kay James, at nakita niya ang cultivation rank ni James. Siya ay hindi alam kung kailan kinuha ng Tempest House ang gayong disipulo, ngunit binigyan ng mga pangyayari, hindi siya makatanggi. Oo naman, hindi tinanggihan ni Lothar ang panukala. Nagpatuloy siya, dahil iyon ang kaso. Magkaroon tayo ng kompetisyon pagkatapos ng 3 buwan. Kung matatalo siya, Winona, ang Boundless Rock ay ibabalik sa Tempest House. Good, hindi na nagsalita pa si Whale at patuloy na hinayla si James. Yung dalawa, mabilis na naglakad pabalik sa Tempest House. Sa likuran ng isang espiritual na bundok sa loob ng Tempest House, tila si Whale. Kapansin-pansing solemn na habang sinabi niya, James, si Winona ang siyang pinakamagaling. Kahanga-hangang nasaksihan ng akademya sa nakalipas na 1,000 taon. Siya ay mayroon. Naabot na at nag-practice na sa Permanence Boundless Rank. Sa loob ng 3 panahon, buong-buo niyang inialay ang kanyang sarili sa Boundless Rock. Ang kanyang lakas ay lumundag sa tabi ng kapangyarihan ng bato, at nananatili akong hindi sigurado tungkol sa ganap. Saklaw ng kanyang lakas. Kahit na nakapasok na si James sa Permanence Boundless Rank, si Whale ay hindi pa rin sigurado tungkol sa kanyang mga pagkakataong manalo. Nagmula ito sa katotohanan na hinahasa ni Winona ang kanyang mga kakayahan sa ranggo na iyon ng malaki. Tagal. Higit pa rito, siya ang paboritong alagad ng akademya, na Nagel Inang. Maraming signature cultivation pamamaraan at kahit na may hawak ng isang hindi pangkaraniwang sandata ng Diyos na personal na ipinagkaloob ng punong guro. Ito ay kilala bilang ang si Kalendor, na nagtataglay ng napakalaking lakas na kayang magwasak ng langit at nahati ang lupa. Dapat mong subukan, at kung hindi ito magagawa, dapat kang sumuko. James merely offered a faint smile and remarked, hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. Bukod dito, sa aking pananatili sa Thies District, natisod ako sa magandang kapalaran. At hinasa ang mga pambihirang diskarte sa espada. Nakakuha din ako ng isang pambihirang Diyos. Armas. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, inihayag ni James ang Chaos Sword. Ang Talem. Nagtataglay ng pahiwatig ng berde, na naglalabas ng maliwanag na berdeng swordlight. Gamit ang mahigpit na hinawakan ang sandata, ang aura ni James ay sumailalim sa isang kapansin-pansing metamorphosis. Nanlaki ang mga mata ni Whale sa pagkamangha nang makita ang espadang hawak ni James. Bilang isa sa mga pinuno ng 5 bahay ng Verde Academy at isa sa nangungunang 10 eksperto ng akademya, naiintindihan niya ang 1/3 napakalawak na kapangyarihan na nagmumula sa Chaos Sword ni James. 4,647. Kabanata 4,647 sa malawak na kayamanan ng
Kaalaman na sumasaklaw sa malawak na kalawakan ng mundo, natano ni Whale ang mga mata. Karamihan sa mga sandata ng Diyos sa mundo, sa pamamagitan man ng mga karanasan mismo o mga account sa mga sinaunang balumbon. Gayunpaman, sa gitna ng lahat ng ito, may nanatiling isang tibak na iyon. Hindi pa niya nakita sa mga kamay ni James. Bahagyang umiling si James habang nagsasalita, hindi ko rin alam. May restricted area na lumabas sa Thias District, at sa loob nito, lumitaw ang Sword Mound. May mga sabi-sabi na ang Sword Mound na ito ay naiwan ni Windalgones. Pagpasok ko sa punso, nakuha ko ang espadang ito at nilinang ang espada upang tumugma dito. Nagsimulang magsalita si James, pinili ang kanyang mga salita ng may katumpakan. Siya ay nagkaroon na pinagkadalubhasaan ng 9 voices ng chaos, at ang katotohanan ito ay tiyak na mabubunyag. Sa sandaling ito ay dumating sa liwanag, ang mga powerhouse na iyon ay nakaproject sa Chaos District. Ay walang alinlangan na maging kamalayan. Sa pamamagitan ng preemptively na pagbubunyag nito, ang kanyang intensyon ay makakuha ng suporta mula sa Verde Academy sa mga darating na panahon. Windalgones. Nagulat si Whale sa banggit. Ang Espada Demon, Windalgones. Ang muling paglitaw ng espada. Bundok sa buong mundo. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Tanong ni Whale. Sa Thias District, ang agwat sa pagitan ng mga distrito ay makabuluhan. Ito ay understandable na hindi nakarating ang balita. Itong kanto pa. Bukod pa rito, walang sinumang pumasok sa restricted area. Ibinalik, kaya paano maaaring kumalat ang anumang impormasyon? Paliwanag ni James. Totoo, pagsang-ayon ni Whale, na piniling huwag ng mas malalim pa sa paksa. Kunin mo ito. Oras upang makatipid ng iyong enerhiya at maghanda. Dapat mong layunin na talunin si Winona pagkatapos ng 3 buwan. Kung magtagumpay ka, kikita ka ng pagkakataon na linangin sa bato na walang hanggan. Ang ilang mga panahon ng paglilinang doon ay lalampas. Ang oras na ginugol sa paglinang para sa libo-libo, o kahit 10,000 ng mga panahon sa labas ng mundo. Naiintindihan, tumanggo si James. Magpahinga ka ng mabuti. Bibisitahin ko si Sir Lothar at ipapaalam sa kanya ang sword. Muling pagpapakita ni Mound. With those parting words, umalis na si Whale. Sa susunod na pagpapakita niya, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa pangunahing bulwagan ng Verde Academy. Sa sandaling iyon, si Lothar ang namumuno sa isang talakayan na may maraming matatanda at pinuno ng iba pang mga bahay, lahat ay nakasentro sa paligid ng nalalapit na labanan sa 3 buwan. Habang si Whale ay biglang nagkatutuos sa loob ng pangunahing bulwagan, ang kanyang biglaang pagpasok ay nakakuha ng hindi pagsang-ayon na mga tingin mula sa marami. Pagdalo. Hindi mo ba magagamit ang main entrance? Saway ni Lothar. Sir Lothar, nakatanggap po ako ng balita na ang sword mound na naiwan ni Win Dalgones has resurfaced, Whale stated, disregarding the reprimand he had. Nakasanayan na ang sword mound ni Windalgones. Agad na tumayo si Lothar. Bilang isang kilalang powerhouse sa nakaraan, si Windalgones ay kilala ni Lothar. Oo, paninindigan ni Whale, ayon kay James, isang disipulo ng aking Tempest House. Ang sword mound ay lumitaw sa Thias District. Nakakita siya ng sandata ng Diyos sa loob nito at nakakuha din ng isang hanay ng mga pamamaraan ng espada. Kung ganoon, personal akong maglalakbay sa Thias District at kumonsulta sa Thias Sect, deklara ni Lothar. Sa mga salitang iyon, nawala siya mula sa pangunahing bulwagan, muling lumitaw ilang sandali sa isang kalapit na lungsod. Mula doon, nagpatuloy siya sa ang teleportation formation at ginamit ito upang maabot ang Thias District. Ang lahat ng ito ay halos hindi nag-aalala kay James. Anuman ang nasa loob ng sword mound o ang mga nakatagong kapalaran sa loob ng restricted area, siya ay tumigil. Naninirahan sa kanila. Sa sandaling ito, siya ay nakatuon lamang sa pagpapagaling. Inihahanda ang sarili para sa napipintong labanan sa hinaharap. Sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas, nagsimula ang itinalaga araw para sa labanan.
Gayunpaman, hindi pa nakabalik si Lothar, na nangangailangan ng pagpapaliban ng pakikipag-ugnayan. Si James ay nanatiling hindi nababagabag kay Lothar. Kawalan, matiyag ang naghihintay sa loob ng Tempest House. Ipinagmamalaki ng Tempest House ang hindi mabilang na espiritual na mga bundok at marami halamanan ng damo na matatagpuan sa loob ng mga bundok. Sa loob ng mga hardin na ito, isang kalabisan. Umunlad ang mga espiritual na berry, na ang akmin berries ang pinakamarami. Sagana. Gumagala si James sa mga hardin, paminsan-minsan ay namumulot ng ilan akmin berries para dagdagan ang kanyang bloodline power. 4,648 Kabanata 4,648 sa espiritual na bundok ng Tempest House, pinipino ni James ang isang akmin berry upang mapahusay ang kanyang kapangyarihan ng bloodline. Bagaman ang kanyang personal na ranggo sa paglilinang ay hindi partikular advanced, ang kanyang bloodline power ay extraordinarily potent, pagkakaroon na umabot sa middle stage ng Kylem Acme rank. Binalak niyang itaas ang kanyang bloodline power sa late stage next. James, tawag ng isang boses mula sa manor sa sandaling ito. James. Agad na isinantabi ang Acme grade herb na hindi pa niya ganap na pino, tumigil kanyang paglilinang, at humakbang palabas. Sa labas ng patio, nakatayo ang dalawang lalaki. Sila lang ang dalawang lalaking disipulo ng Tempest House. Magkapatid sila sa pangalang Yusuf Lind at Wesley Lind. Si Yusuf ay namamaga ang ilong at nangingitim ang mga mata. Ang kanyang katawan. Nagkaroon ng maraming pinsala habang inaalalayan siya ni Wesley. James, kailangan mo akong tulungan dito, malungkot na sabi ni Wesley. Expression, ang kanyang battered na hitsura ay sumasalamin sa pagkabalisa sa kanyang boses. Pinatarget kami ng mga alagad mula sa ibang mga bahay. Since Tempest House ay walang sariling mga alagad, nakikita nila tayo bilang isang madaling pantirya at narating nila ang aming pintuan upang guluhin kami. Tell me the truth, binigyan siya ni James ng may pag-aalinlangan. Nahirapan siya. Naniniwala na ang mga alagad mula sa ibang mga bahay ay sadyang naghahanap ng gulo. Ito, parang mas malamang na. Si Wesley mismo ay nagalit sa isang tao at nauwi sa away. Yusuf, who was supporting Wesley, sighed in resignation. James, hears. Anong nangyari? Ang mga alagad mula sa 5 bahay ng Verde Academy. Nakuha ang hangin ng pagdating ng isang powerhouse sa Tempest House. Ang powerhouse na ito, tila planong hamunin ang kahanga-hangang talento, si Winona, mula sa Verde Academy. Ang iba pang mga powerhouse mula sa iba't ibang mga bahay ay nagtipon kasama ang intensyon na subukan ang kanilang mga kakayahan laban sa iyo. Nabanggit ni Wesley na ikaw nagmumuni-muni sa pag-iisa, ngunit napagpasyahan nilang kunin ang mga bagay sa kanilang sarili. Mga kamay. Tama ba? Napaisip si James, hinihimas ang kanyang baba habang tinitingnan ang dalawa. Magkapatid. Pinag-isipan niya kung sinsero ba ang kanilang intensyon sa pagtayo. Para sa kanya. Kung gayon, tingnan natin kung ano ang nangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali ng konsiderasyon, nagpasya siyang personal na imbestigahan ang sitwasyon. Sa labas lang ng pasukan ng Tempest House, bulalas ni Wesley sa kanya. Kitang-kita ang pananabik ng hawakan niya ang braso ni James at pinababa ang bundok. Sa loob ng ilang sandali, natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakatayo sa pasukan ng Tempest House. Pagdating sa pasukan, sinalubong si James ng maraming kongregasyon. Lalaki at babae, parang nasa 20s o 30s. Gayunpaman, naiintindihan niya na ang mga individual na ito ay pawang mga powerhouse na nag-alay ng hindi mabilang mga panahon sa kanilang paglilinang. Humigit kumulang 100 tulad ng mga powerhouse ang nagtipon sa ang pasukan. Nagkaroon ng panibagong pakiramdam ng katiyakan ang magkapatid na line sa presensya ni James. Ito ang aming junior mula sa Tempest House, deklara ni Wesley kasama bagong tuklas na kumpiyansa. Ang sinumang naghahanap upang hamunin siya, humakbang pasulong. Isa-isa, o sama-samang harapin siya. Judging by what I've observed, sa one-on-one duel, walang sinuman ang
Kayang pantayan siya. Nagpalitan ng kumpiyansa ang magkapatid na salita, na napanatag sa presensya ni James. Sinuri ni James ang grupo ng humigit kumulang 100 indibidwal. Ang kanilang paglilinang. Ang mga base ay lubhang advanced, bawat isa ay isang powerhouse na nagkaroon. Nakamit ang ranggo ng Kylem Acme. Bukod dito, ilang naglalabas ng aura ng kahanga-hangang lakas. Ikaw ba si James? Isang lalaki ang humakbang pasulong mula sa karamihan. Nakasuot ng purple robe, nagkaroon siya ng mag-ara. Habang sinusuri niya si James, may bahid ng pang-aalipusta sa kanya. Pagpapahayag. He remarked, "You actually have the audacity to challenge. Winona ng Verde Academy batay lamang sa iyong mga kakayahan. Hindi ka ba masyadong walang galang?" Mula sa gilid, ang boses ni Wesley ay sumisingaw, "James, alagad yan ni Zastra. Bahay. Siya ay napakalakas at nasa late stage ng Kylem. Ranggo ng Acme. Sa loob ng 5 bahay ng Verde Academy, siya ay itinuturing na isang kakila-kilabot na powerhouse." Tumango si James nang hindi mahahalata, walang pakialam sa isang powerhouse sa late yugto ng Kylem Acme rank para sa sandaling ito. Hanggat hindi siya dumating sa isang natatanging indibidwal na nakamit ang walang hanggan sa bawat yugto. Siya ay nanatiling higit na hindi natakot. Sige, sabay na tayo. Tumingin si James sa kapulungan ng A. Daang powerhouses. Ayusin natin ito sa arena, panunuyan ng alagad ng Zastra House, ang kanyang pasensya. Manipis ang suot. Talagang, sumili ang malawak ng ngiti sa mukha ni James. Hindi ako masigasig na magpakasawa sa mga walang kwentang away. Dapat may nakataya. Para pilitin akong ipaglaban kayong lahat. Oh! Tinitigan ng alagad mula sa Zastra House si James na may mapaglarong ngiti. Nagtatanong, anong kayamanan ang maaari mong taya? Casual na pinatawag ni James ang Chaos Sword. 4,649. Kabanata 4,649 ang Chaos Sword ay nagkatotoo na nagmumula sa makapangyarihang sword intent na lumakas palabas. Ang lakas noon. Kakilakilabot na itinulak nito pabalik ang daan-daang powerhouses bago nito. Kahit na nagdulot ng bahagyang pagyanig sa mga powerhouse ng Zastra House, kanilang mga ekspresyong may bahid ng katakawan. James nonchalantly remarked, "Mayroon akong isang koleksyon ng mga kayamanan sa akin. Ang tibak na ito ay halos hindi maituturing na isang sandata ng Diyos, at tungkol sa kalidad nito, ay hindi masasabi ng sigurado. Gayunpaman, dapat itong mas malakas kaysa sa iyong karaniwang Kylem Acme rank God weapons at maaaring ituring na Chaos God armas." Isang maalab na kinang ang nagninggas sa mga mata ni Eamon mula sa Zastra House. Pagmamay-ari. Ang Diyos na sandata na ito ay walang alinlangan na haantong sa isang malaking tulong sa kanyang lakas. Sa sandaling iyon, nag-ugat ang inggit sa kanyang puso. Sinubukan niyang maramdaman si James. Ranggo ng paglilinang. Sadyang pinigil ni James ang kanyang tunay na ranggo sa paglilinang. Eamon. Maaari lamang maramdaman na si James ay nakatayo sa Permanence Acme rank. Pagkatapos nang maramdaman ni James ang cultivation rank, nagkaroon si Eamon ng kumpiyansa. "Ano ang kailangan mong ilagay sa linya bilang isang taya?" tanong ni James, isang pahiwatig ng naglalaro ang amusement sa kanyang mga labi. Ako, napaatras si Eamon, nakipagbuno sa mga salita. Nakilala niya na siya ay nagmamay-ari. Walang makakapantay sa Chaos Sword ni James. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong siya. "Anong gusto mo?" Nagtagal din si James para mag-isip. Minsan, kulang siya. Empyrean herbs, ngunit mula noong sumali siya sa Tempest House, nagkaroon siya ng akses sa ilan halamang damo na puno ng mga halamang gamot na Acme grade. Kailanman ay hindi siya pinaghigpitan ni Whale mula sa pag-aani sa kanila. Tungkol naman sa secret supernatural arts, nagkaroon siya ng kasaganaan. Binigyan siya ni Sachi ng Aeternus Mantra, niregaluhan siya ni Whaleria. Isang namumukod tanging secret art mula sa Thea sect, at pinagkadalubhasaan niya. Maraming top-tier na supernatural power sa kanyang sarili. Mukhang wala akong kailangan sa ngayon, pagmumuni-muni ni James, hindi magawa.
Tukuyin ang anumang agarang pangangailangan. Nagpatuloy siya sa pagtatanong sa ibang lalaki. Direkta, ano ang maya-alok mo? Meron ako nito. Ang palad ni Iman ay nagbuga ng maningning na ningning, na nagsasaad ng isang sinaunang tao. Mag-scroll sa kanyang hawak. Tiningnan ni James ang sinaunang balumbon at nagtanong, ano ito? Iman elucidated, I'm not entirely sure. Ang mga karakter na nakasulat dito ay mahiwaga, malayo sa aking pangunawa. Natuklasan ko ito habang nasa isang ekspedisyon sa loob ng sinaunang pagkasira. Let me see, sabi ni James. Ibinigay ni Iman ang balumbon, at iniladlad ito ni James. Sa sinaunang balumbon, ay ilang mystical character. Sandali itong tinitigan ni James. Sa kabila ng kanyang kahusayan sa mga inscription, isang bahagi lamang ng teksto ang naiintindihan niya. Siya, nakita ang pangalang Emperador Raya na nakasulat sa balumbon. Emperor Raya. Baka si Emperor Raya din ang Zeno. Nabanggit. Bulong ni James sa sarili. Tapos, siya. Ibinulong ang sinaunang balumbon na walang ekspresyon ang mukha at sinabing, well, hindi ko kaya maunawaan ang isang bagay. Sinusubukan mo bang tayaan ang aking Diyos na sandata? Itong mukhang walang kwentang bagay. Bahagyang napaawang ang labi ni James, saka nagpatuloy, anyway, hindi naman ako nagkukulang. Kahit ano. Dahil hindi mo ako matatalo, papakawalan kita sa isang laban. Itinago ni James ang sinaunang balumbon at ngumisi, hahawakan ko ang gantimpala na ito. Para sa aking tagumpay pansamantala. Nagdilim ang mukha ni Iman, nagyayelo ang tono habang sumagot, huwag kang mauna ng iyong sarili. Kung babalik ka sa iyong salita at tumanggi na iharap ang espada, gagawin ko. Ipaalam kay Sir Lothar at hayaan mong harapin ang kanyang paghatol. With a beckoning motion, he said, mangyaring tumuloy sa battle arena sa Verde Academy. Walang ibang salita, tumalikod siya at umalis. Tila hindi nababagabag si James, na nakasunod kay Iman. Pagmamasid sa eksena. Nagtag din ang ibang mga alagad para saksihan ang nalalapit na showdown. Ang nanatiling malapit ang magkapatid na Lind, pinagmamasdan si James ng mabuti. James, sigurado ka bang kaya mo? Oo, siya ay isang alagad ng Zastra House. Hawak niya ang isang makabuluhang posisyon kahit na sa loob ng 5 bahay ng Verde Academy. Huwag masyadong kampante at huwag mahuli ng bantay. 4,650. Kabanata 4,650, bilasan mo, punta na tayo sa arena sa Verde Academy at panoorin ang palabas. Ano ang lahat ng kaguluhan? Hinahamon ni Iman mula sa Zastra House si James mula sa Tempest bahay. Ito ba ang parehong James na nangakong hamanin si Winona? Oo, talaga. Kumalat ang balita sa isang iglap. Hindi nagtagal, lahat ng miyembro ng 5 Houses of the alam ng Verde Academy ang tungkol sa kanilang labanan. Ang battle arena ng Verde Academy ay napakalawak, na sumasaklaw sa daan-daang light years. Makapangyarihang mga selyadong paghihigpit ang nakapalibot dito, na personal na ginawa ni ang punong guro ng Verde Academy. Kahit na ang isang magulong labanan ay naganap sa loob. Hindi ito makakaapekto sa labas ng mundo. Sa labas ng battle arena, maraming upuan. Ang mga upuan ay inookupahan sa kanilang pinakamataas na kapasidad. Kahit ilang powerhouses ng ulo, elder, at mentor ranks ang dumalo. Ang kanilang kolektibong interes ay nasa pinagmamasdan ng potensyal na ipinakita ng mga bagong alagad na nagmula sa Tempest bahay. Sinikap nilang sukatin kung ang mga alagad na ito ay nagtataglay ng katapangan. Upang harapin ang hamon na ipinakita ni Winona. Nabigong madaig si Iman. Ay magpapakita na si James ay hindi karapat-dapat na makipag-duel kay Winona. Pagdating sa battle arena, pumwesto si James na nakalagay ang mga kamay sa likod niya, na nagmumula sa isang hangin ng tahimik na kalmado. Pagharap A. Cultivator sa late stage ng Kylem Acme rank, nagpakita siya ng buo. Walang kibo. Sa tapat niya ay nakatayo si Iman, ang kanyang aura sa sandaling ito ay nagniningning na parang A. Nagniningning na bahaghari. Ibinigay niya ang kanyang buong kapangyarihan, at ang kanyang kahanga-hangang presensya.
Nakaimpluwensya sa mismong tela ng espasyo. Ang paligid ay lumiliko, na lumikha ng isang halos surreal na kapaligiran. James Cayden, hindi ako magtitimpi sa'yo. Sumuko ka na, at mabubuhay ka. Upang makita ang isa pang araw. Kung hindi, ang pananagutan para sa anumang pinsala sa hinaharap ay mananatili. Solely on your shoulders, umalangaw ang boses ni Eamon. James, gayunpaman, pinanatili ang kanyang kalmado at casual na tumugon, ipakita mo sa akin. Kung ano ang mayroon ka. Gamitin mo ang kahit anong diskarte mo laban sa akin. Ang yabang, lumungkot ang ekspresyon ni Eamon. Halos kaagad pagkatapos. Sa pagbigkas ng mga salitang iyon, siya ay kumilos. Bigla siyang nagmateryal sa harap ni James, nag-iinit ang mga kamao sa kanya. Sa bawat welga, hindi mabilang na malabo na mga kamao ang sumunod, lahat ay nagtatagpo kay James. Ang mabigat na puwersa sa likod ng mga kamao na ito ay umalangaw, na nagdulot ng mga ripples sa kawalan ng laman. Gayunpaman, si James ay nanatiling matatag, hindi sumusuko na parang bundok. Tulad ng ethereal. Mga kamao ay nakahanda upang kumonekta, siya ay hindi maipaliwanag na nawala mula sa kanyang orihinal posisyon, muling lumilitaw sa likod. Eamon. Hindi pa nagsimulang mag-react si Eamon nang damapo ang suntok ni James. Parisukat sa kanyang likod. Damapo ang kamao ni James sa kanyang likuran, dala ang napakalaking puwersa. Ang epekto ay nagtulak. Si Eamon sa himpapawid, dahilan upang siya ay bumulusok ng malakas sa lupa. Basta, bago ang impact, umikot ang kanyang katawan sa himpapawid, na nagpapahintulot sa kanya na tuluyang mapunta sa lupa. Boom! Ang kanyang mga paa ay nakipagdikit sa lupa, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Bumukas ang matibay na lupa, na bumubuo ng isang bitek. Gayunpaman, ang pagbuo sa lugar. Agad na sinimulan ang pagkumpuni, gamit ang mahiwagang enerhiya upang mabilis na ayusin ang siwang. Sa sandaling ito ay lumitaw. Sa kabila ng battle arena, maraming disipulo ang natulala. Anong klaseng galaw yan? Walang spatial fluctuation, nawala lang siya sa isang iglap. Sa kabila ng arena, nagkaroon ng mga alagad mula sa 5 Houses of Verde Academy. Nagtitipon. Kabilang sa mga ito ay nakatayo ang mga powerhouse, na lahat ay ngayon nalilito sa kahusayan ni James sa Blythe Omniscience. Blythe Omniscience, tinitigan ni Yer, ang pinuno ng Zastra House. James, ang kanyang mukha ay may hindi karaniwang solemna na kilos. 4,651. Kabanata 4,651. Iyan ang signature skill na nilikha ni Yardos Zagarari mula sa Welcan District. Kinilala ni Yer ang Blythe Omniscience. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at bamulong. Sa mahinang boses, sino ang mag-aakalang sumali ang kahalili ni Yardos sa Tempris House? Samantala, nakatayong nakaugat si Eamon kung saan siya tumigil. Na-overwhelm siya ng ang matinding sakit ng likod niya kung saan nakatanggap siya ng malakas na suntok na iyon. Siya nagsimulang umubo at tumutulo ang dugo dahil sa matinding pinsala sa loob. Sa kabilang banda, si James ay tila hindi nabigla. Ginaisang ng lalaki ang Thousand Paths Holy Body at pumasok sa huli. Yugto sa loob ng 9th rank of Omniscience Path. Kahit nawala si James. Gamitin ang Omniscience Path, ang kanyang lakas na nag-iisa ay sapat na para sa kanya. Daijin ang mga magsasaka sa huling yugto ng ranggo ng Kylem Acme. Masyado kang mahina. Dahan-daang umiling si James. Maaaring umabot ka sa huling yugto ng Kylem Acme rank, ngunit ni minsan ay hindi mo nakamit ang boundlessness noong iyong paglilinang at pagsasanay. Hindi ka tugma sa akin. Nagdilim ang ekspresyon ni Eamon habang nakikinig sa sinabi ni James. Di ko akalain na magiging ganito kalakas ang lalaking iyon. Kahit ako. Sinuri ang kanyang cultivation rank bago ang labanan. Nasa permanence lang siya. Ranggo ng Acme. Paanong ang isang permanence Acme ay nagtataglay ng napakahusay kapangyarihan? Nag-aalala si Eamon. Arg! Biglang inangat ni Eamon ang ulo niya at sumigaw ng malakas. Ang mga tao sa paligid ng arena ay nakakaramdam ng matinding pagtaas sa aura ni Eamon.
Gumamit ang lalaki ng isang uri ng supernatural power para palakasin ang kanyang aura at pansamantalang kapangyarihan. Gumalaw si James sa mga sandaling iyon. Pinakawalan niya ang Blythe Omniscience at lumitaw sa harapan ni Eamon. Pagkatapos, binato niya ng malakas na indayog si Eamon. Si Eamon ay pinalipad sa hangin sa susunod na sandali. Bago niya magawa, steady himself, nakita ni Eamon si James na muling sumulpot sa tabi niya mula sa sulok ng kanyang paningin. Sa loob ng sumunod na ilang segundo, patuloy na hinampas ni James si Eamon ng mabilis at mabibigat na suntok. Sinubukan ni Eamon ang kanyang makakaya upang ipagtanggol at kontrahin ang mga atake ni James. Ngunit hindi nagtagumpay. Sa bawat hampas na natatanggap niya, nararamdaman ni Eamon ang kanyang enerhiya na nauubos mula sa kanya katawan. Maya-maya, pinanood ng audience si Eamon na nahulog sa arena ng malakas. Kumalabog. Duguan at punit-punit ang damit niya. Nakikita rin nila iyon sa lalaki. Ang katawan ngayon ay ganap na natatakpan ng mga sugat at pasa. Habang nakahiga si Eamon na hindi gumagalaw sa sahig, lumabas si James sa arena. Nang hindi nagmamadali habang nasa likod ang mga kamay. Sa huli ay huminto siya bago ang Lyon Brothers, na nakatitig sa kanya na nalaglag ang kanilang mga panga. Nagtaas siya ng kilay. Bakit kayo guys? Nakatingin sakin ng ganyan. Fair na. Namula si Wesley at binigyan si James ng thumbs up. James, ikaw ay kamangha-manghang. Maging si Eamon mula sa Zastra House ay walang pagkakataong laban. Ikaw. Dalawang babae mula sa Tempris House ang lumapit at sumama sa tatlong lalaki pagkatapos nanunood ng labanan. Tumango si Zinnia. Tama siya. Ang iyong mga kakayahan at kapangyarihan ay hindi nagkakamali. Sa wakas ay mayroon na tayong namumuong talento sa ating bahay ngayon. Ang ibang babae na. Ang pangalan ay Sunday Dalos na masayang bulalas. Nilagay niya ang mga kamay niya sa braso ni James. Magluluto ako ng masarap para sa iyo. Kapag nakabalik na tayo sa ating bahay. Hindi nagtagal, umalis si James at ang grupo ng mga estudyante mula sa Tempris House Arena. Medyo matagal nang makalabas si James sa arena para makabawi si Eamon. Ilang lakas at bumangon muli. Nakakabaliw iyon. Napakalakas ni James Caden. Sobrang inaasahan ko ang pagbabalik ng punong guro ngayon. Kapag siya ay pabalik, makikita natin ang labanan nina James at Winona Yoro. Iyon ay tiyak na isang kapanapanabik na laban. I wonder kung sino sa kanila ang mas malakas. Imposibleng sabihin sa ngayon. Hindi gaanong ipinakita sa amin ni James Caden ang tungkol sa kanya. Kakayahan at kakayahan. Sa kabilang banda, si Winona Yoro ay nasa closed door. Pagmumuni-muni para sa ilang mga panahon. Naglilinang pa nga siya sa Boundless Rock. Walang nakakaalam kung gaano siya nag-improve sa ngayon. Hindi napigilan ng mga tao ang pag-usapan si James at ang kanyang darating na labanan. Winona. Pagkabalik ni James sa kanyang quarter at sa wakas ay nag-iisa, nag-set up siya ng isang formation sa paligid ng kanyang silid. Pagkatapos, inilabas niya ang sinaunang balumbon na kanyang napanalunan mula sa labanan kanina at sinimulang tingnan ito. 4,652. Kabanata 4,652. Napansin ni James na ang mga salita at wikang ginamit sa sinaunang balumbon ay medyo natatangi at luma. Nang tumingin siya kanina, maaaring pinagkadalubhasaan niya ang primal mantra at nakuha ang kakayahang nauunawaan ng halos lahat ng wika, ngunit si James ay nakapag-decipher lamang ng mga piraso. At mga piraso ng sinaunang balumbon noong iniskan niya ito kanina. Gayunpaman, siya ay nakapagsabi na ang sinaunang balumbon ay isang talaan ng nakaraan ni Emperador Raya. Kung hindi dahil kay Zeno, baka hindi gaanong interesado si James. Impormasyon tungkol kay Emperor Raya. Ang kakaiba, matandang monghe na iyon na nakilala niya sa ipinaalam sa kanya ng Theas District ang tungkol sa pag-iral ni Emperor Raya. James. Nalaman pa na si Windalgones ay malapit na kaibigan ni Emperor Raya at nasasakupan. Ngayong naiwan siyang mag-isa, sa wakas ay nakapag-concentrate na si James. Pag-decipher ng sinaunang balumbon. Medyo matagal bago niya lubos na maunawaan.
Nilalaman nito. Nakahanap si James ng ilang detalye tungkol sa buhay ni Emperor Rye at kasaysayan mula sa balumbon. Ang tunay na pangalan ni Emperor Rye ay Seraye Grantes. Walang tiyak na impormasyon sa petsa ng kapanganakan ni Seraye. Si Seraye ay ipinanganak na isang ordinaryong tao. Kung nagkataon, sinimulan niya ang kanyang buhay at paglalakbay bilang isang magsasaka. Gayunpaman, ang pagsasanay at pagpapabuti ni Seraye ay mabagal at walang pangyayari gaya niya. Ay hindi nagtataglay ng anumang kakaibang talento para sa paglilinang. Sa kabila noon, kinaya niya upang sanayin at magawa ang mga dakilang bagay sa kanyang paglalakbay sa paglilinang sa pamamagitan ng paglalagay ng marami ng pagsisikap. Ayon sa nilalaman ng balumbon, ang konsepto ng 10 distrito ay hindi umiiral sa simula ng Endlos. Sa halip, maraming sinaunang puwersa at ang mga santuwaryo ay matatagpuan sa hindi mabilang na mga universo. Ang Endlos noon, patuloy sa digmaan at kaguluhan. Matapos magkaroon ng superior na kapangyarihan at kakayahan si Emperor Rye, naglakbay siya sa buong Endlos at nilipol ang hindi mabilang na masasamang puwersa. Habang dinadala niya kapayapaan sa Endlos, hinati rin ni Emperador Rye ang kaharian sa 10 distrito. Ang paghihiwalay ng mga distritong ito ay napanatili pa nga hanggang ngayon. Matapos ang paglikha ng 10 distrito, si Emperador Rye ay misteryosong naglaho. Walang bakas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakakalimutan ng mga tao ang pagkakaroon ng makapangyarihan at kilalang figurang ito. Hindi naiwasang magtaka ni James, hindi ko inaasahan na makikita ko talaga iyon. Si Emperador Rye na lumikha at nagpangalan sa 10 distrito. Gayunpaman, bakit biglang nawala ang isang tulad niya? Saan kaya siya pupunta? Naalala ni James ang huling sinabi ni Zeno. Bumantong hininga siya, pwede ba maging isang bagay na kakaiba o nakakagulat na nangyari sa likod ng Endlos? Tapos, maya-maya lang ay narinig ni James ang tunog ng katok. Kanyang pinto. Ligtas niyang inimbak ang sinaunang balumbon at tinanggal ang pagkakabuo. Pagkatapos, pinapasok niya ang tao sa kanyang silid. Todo ngiti si Whale habang papasok sa pinto. Kahanga-hanga ang ginawa mo, James. Sinasabi sa akin ng mga tao kung paano mo madaling natalo si Iman mula sa Zastra House sa aking pagbabalik. I am so proud to have you as my alagad. Binigyan siya ni James ng isang sidilang sulyap. Pumayag lang akong sumali sa Tempris House. Ako, hindi kailanman nagsabi ng anuman tungkol sa pagiging disipulo mo. Walang balak si James na maging alagad ng sinuman. Tinanggihan din niya ang panukala ni Waleria nang subukan niyang hilingin kay James na sumali sa Thea sect. Hehe. Ayos lang yan. Ang pagkakaroon mo bilang isang miyembro ng Tempris House ay higit pa kaysa sa sapat. 4,653. Kabanata 4,653 umupo si Whale sa isang upuan. Siya, hinaplos ang kanyang balbas at masayang sinabi, sa lahat ng mga taon na ito, pinangarap kong gumawa. Ang Tempris House ay isang kagalang-galang at lubos na hinahangad na instituto muli. Nakalulungkot, walang gustong sumama sa bahay namin dahil sa pagkakamali ko noon. Since sumali ka sa amin, nagsisimula na naman akong makakita ng pag-asa para sa atin. Napagdesisyonan ko na ipasa sa iyo ang posisyon ng pinuno ng Tempris House. Nagmamadaling umiling si James. Sir Whale, hindi mo dapat ginawa yun. Hindi mo kaya. Si James ay sumali sa Tempris House dahil kailangan niya ng ligtas at mapayapa lugar upang tumutok sa kanyang paglilinang at pagsasanay. Ayaw niyang maging abala sa mga tungkulin at responsibilidad ng pamamahala ng isang institusyon. Binatukan siya ni Whale, you should jump at this opportunity, young man. Gawin. May ideya ka sa pressure na sinusubukan kong gawin kang susunod na pinuno. Ang Tempris House. Naiisip mo ba kung gaano karaming trabaho ang kailangan kong gawin? Mga matatanda, mula sa iba pang mga bahay ay lahat ay nakatingin sa posisyon na ito. Sinubukan ni James na ilayo ang usapan sa paksang ito. Tanong niya, Sir Whale, narinig mo na ba si Emperor Rye? Ang tunay niyang pangalan ay Seraye Grantes. Emperor Rye. Seraye Grantes.
Pagkatapos ng maikling paghinto, umiling si Whale. Sino yun? Siya ba ay isang sikat na powerhouse? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Alam mo ang tungkol kay Win Dalgonas, ang Espada Demon. Gayunpaman, bakit hindi mo narinig ang tungkol kay Emperor Rye? Bahagyang nagkibit balikat si Whale. Si Win Dalgonas ay isang magsasaka na nag-iwan ng isang kahanga-hanga at pangmatagalang marka sa kasaysayan ng Endlos. Kahit na matagal na siya lumipas, ang kanyang pilosopiya at kasanayan ay patuloy na nakaimpluwensya sa hindi mabilang na henerasyon ng mga magsasaka ng espada pagkatapos niya. Maraming mga magsasaka ang nagnanais na bisitahin ang lugar kung saan siya nag-imbak ng kanyang espada, ang Dalgonas Sword, upang tingnan itong mabuti. Tinapik ni James ang panga niya. Hindi maaaring tama iyon. Sinabi ni Zeno na si Win Dalgonas ay kaibigan ni Emperor Rye at subordinate. Gayunpaman, bakit si Win Dalgonas lang ang alam ng mga tao pero hindi kay si Rye Grantes? Natarante si James habang iniisip iyon. Dahil mukhang walang masyadong alam si Whale tungkol kay Emperor Rye, nagpasya si James. Hindi upang i-drag ang konserbasyon. Magalang niyang iminungkahi, kung iyon lang, dapat. Sige na, Sir Whale. May balak kasi akong mag-training saglit. James, dapat mong isaalang-alang muli ang pagiging pinuno ng Tempest House. Kung ikaw, handa ka na, gagawin ko ang lahat para matulungan kang makuha ang posisyon. Whale. Hinikayat. Na. Hindi ako interesado. Mariing tanggi ni James. Talagang wala siyang pagnanasa. Pumalit sa posisyon ni Whale. Maraming pakinabang sa pagiging pinuno ng isang bahay sa Verde Academy. Bagaman, kahit natanggalin nila ang Tempest House balang araw, ang damo. Ang mga hardin na matatagpuan sa ating espiritual na mga bundok ay nasa ilalim pa rin ng iyong pagmamay-ari. Kami, mayroon ding maraming mga libro at archive ng iba't ibang mga kasanayan sa Lagdasa. Aklatan. Kapag pumayag kang maging pinuno, sa iyo na silang lahat. At saka, gagawa ka ng pangalan para sa iyong sarili sa Verde District kung ikaw ang magiging pinuno ng Tempest House. Igagalang ka ng mga tao ng may lubos na paggalang hindi bagay kung saan ka pumunta. Higit sa lahat, alam mo ba kung ano ang pinakamakapangyarihang supernatural power? Ang Verde Academy. Ang founding father ng Verde District ay nag-iwan ng isang sagradong scroll sa aming pagmamay-ari. Sa lahat ng panahon, ang mga pinuno lamang ng mga bahay ang tatanggap ng 2/3 pagkakataong basahin ang sagradong balumbon. Nakalulungkot, walang nakayanan. Lubusang nauunawaan ang nilalaman ng balumbon hanggang ngayon. Hindi ka ba curious tungkol sa kung ano ang nilalaman ng sagradong balumbon? Naintriga si James sa huling sinabi ni Whale tungkol sa sagradong balumbon. Siya nagtanong, alam mo ba kung ano ang nakasulat sa loob ng sagradong balumbon? Umiling si Whale. Ang tanging bagay na sigurado ako ay nagkaroon kami ng mag-scroll simula ng itatag ang Verde Academy. Bukod dito, ako ay narinig na ang iba pang 8 distrito ay mayroon ding isa sa mga balumbong ito. Sila ay malamang na naiwan ng isang superior cultivator. Sa kasamaang palad, walang makapagkumpirma ang pinagmula ng mga balumbong ito dahil walang mga record tungkol sa kanila. Nagniningning ang mga mata ni James sa excitement. Makikita ko ang sagradong balumbon kung magiging ako ang pinuno ng Tempest House. Tama iyan. Si Whale ay kuminang ng husto. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka sa pagiging ang susunod na ulo. Gayun din, kakailanganin mong talunin si Winona Euro sa darating na labanan. Sige. Gagawin ko. Madiin na tumanggo si James. Pumayag siya sa alok ni Whale para lang sa kapakanan ng sagradong balumbon. Nakahinga ng maluwag si Whale. Pagkatapos ibigay ko sa iyo ang posisyon, siguro gagawin ko. Umalis sa Tempest House at magsimula sa isang bagong paglalakbay. Baka kung ano lang ako. Kailangang makaalis sa aking pagkalugmok. 4,654. Kabanata 4,654 na Whale ay itinuturing na isa sa nangungunang magsasaka ng Verde Academy. Itinuring panganghenyo ang lalaki. Cultivator na nagpakita ng pinakamalaking potensyal sa pagkamit ng Chaos Rank.
sa Verde District. Sa kasamaang palad, nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali sa nakaraan. Simula noon, Whale ay pinahirapan ng kanyang panloob na mga salungatan at panloob na mga demonyo. Hindi lang ginawa. Hindi siya gumawa ng anumang pag-unlad sa kanyang paglilinang, ngunit napansin din ni Whale ang mga palatandaan ng kanyang mga kapangyarihan ay bumabalik. Kaya naman, binalak ni Whale na gawing susunod na pinuno ng Temptress House si James. Pagkatapos ng paglipat, maaari na siyang magsimula sa isang paglalakbay na may pag-asa. Paghahanap ng aliw para sa kanyang mga personal na issue. Hindi namin sigurado kung kailan babalik ang headmaster. Kapag bumalik siya, babalik siya. Pangasiwaan ang labanan sa pagitan mo at ni Winona. Dapat mong ihanda ang iyong sarili para sa panahong ito. Hindi madaling kalaban si Winona Euro. Matapos ibahagi ang payo na iyon, tumayo si Whale at lumabas ng kwarto para bigyan ng privacy si James. Ilang sandali pa, naglagay ng porma sayon si James sa paligid ng kanyang silid upang mapanatili ang kanyang aura. Nakapaloob sa loob ng espasyo. Tapos, nag-set up din siya ng time formation. Si James ay nagsimulang sumipsip ng mga halamang Acme grade upang mapalago at mapabuti ang kanyang kapangyarihan ng bloodline. Hindi niya alam kung ilang oras na ang lumipas mula noong siya ay naroon. Nakatutok sa kanyang paglilinang. Pagkaraan ng ilang oras, napansin ni James ang bahagyang paggalaw sa labas ng kanyang porma sayon. Siya tumigil sa pagsasanay at tinanggal ang mga porma sayon sa paligid ng kanyang silid. Sa isang iglap, naramdaman niya na 300 taon na ang lumipas sa labas ng mundo mula nang magsimula siya. Pagpino ng mga halamang gamot. May nagbukas ng pinto at pumasok sa susunod na sandali. Si Whale na naman. Ang matandang lalaki ay may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Kamusta ang training mo? It went well, masayang sagot ni James. Matapos gisingin ang Thousand Paths Holy Body at maabot ang huling yugto sa ang 9th rank of Omniscience Path, ang espiritual na kapangyarihan ni James ay lumago. Sa kabuuan din. Masasabi niyang kahit ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay pumasok na. Ang huling yugto ng Kylem Acme rank, tulad ng kanyang bloodline power. Sa surface, ang kanyang cultivation rank ay nanatili pa rin tulad ng dati. Napakagandang balita iyan. Patuloy ni Whale, ang aming headmaster ay bumalik sa Verde Academy, at naghihintay sa main hall ngayon. Nandito ako para dalhin ka doon ngayon din. Hinawakan ni Whale si James sa braso at kinaladkad. Maya-maya pa ay nakarating na silang dalawa sa loob ng hall. Nakikita ni James. Daan-daang mga magsasaka ang nagtipon sa pangunahing bulwagan. Karamihan sa kanila ay hindi kapani-paniwala at kilalang mga powerhouse mula sa 5 bahay ng Verde Academy. Isang matandang maginoo na mukhang matalino ang nakatayo sa gitna ng entablado. Siya ay ang punong guro ng Verde Academy, si Lothar Corito. Si James Caden yan. Ma'am. Kahit si Iman Jezekiel mula sa Zastra House ay hindi katugma sa kanya. May mahinang bulungan sa gitna ng madla nang pumasok si James. Pangunahing bulwagan. Isang babaeng nakapink na damit na nakatayo ilang hakbang lang ang layo mula kay Lothar. Tahimik na itinuro rin ang tingin kay James. Sir Lothar, dinala ko si James Caden dito. Bahagyang yumuko si Whale kay Lothar. Salamat. Tumango si Lothar. Dahil nandito na ang lahat, maikli kong ipapaliwanag ang mga patakaran ng labanan. Si James at ang dalagang nakapink ay napalingon kay Lothar. Pinapayagan ng mga contenders na gumamit ng anumang signature skill, armas, at taktika sa panahon ng labanan. Gayunpaman, ang parehong partido ay dapat magpakita ng paggalang at pagpapakita magandang sportsmanship sa lahat ng oras. Kung ang sinuman sa mga contenders ay umamin ng pagkatalo sa laban, ang ibang tao kailangang ihinto agad ang kanilang pag-atake. Ang mga hindi sumunod sa mga patakaran ay gagawin parusahan ng mabigat. Sige. Tara na sa arena. Nang si James at ang grupo ng mga magsasaka ay nakarating na sa arena, kaya nila makitang marami na ring estudyante ang nagpakita sa venue. Good luck, James. James, umaasa kami sayo. 4,655.
Kabanata 4655 nakita ni James ang 4 na estudyante. Mula sa Tempris House. Ang grupo nila ay nagpapasaya sa kanya mula sa madla sa mataas na espiritu. Mag-ingat ka sa Kalendor. Ang espada ay dating kay Sir Lothar, Whale. Bulong ni James sa mahinang boses. Bahagyang tumanggaw si James. Pagkatapos, nag-teleport siya at muling nagpakita sa isang gilid ng ang arena. Ang ibang babae ay nag-teleport sa kabilang side ng arena sa kanan. Katapat ni James. Ang kanyang mahaba at itim na buhok ay bumagsak sa kanyang likuran. Kahit na ang mukha niya walang ekspresyon sa lahat ng oras na ito, naglabas pa rin siya ng aura ng kagandahan at kagandahan. Sino sa tingin mo ang mananalo sa laban? Siyempre Winona Euro. Isa siyang alamat sa Verde Academy. Ang lubos na pinahahalagahan ng punong guro ang kanyang mga kakayahan at binigyan pa siya ng Kalendor. Espada. Hindi namin siya nakitang sumali sa anumang laban para sa mga kapanahunan. I wonder kung magkano ang meron siya. Lumago sa mga tuntunin ng kapangyarihan at kasanayan. Siguro mas nauna siya sa mga kapantay niya ng maraming beses pagkatapos niyang magkaroon. Nagsanay sa Boundless Rock ng napakatagal. Sa tingin ko mga senior students lang. Maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa kanya sa labanan. Gayunpaman, mukhang hindi madaling kalaban si James. Sa kabilang banda, kamay, ilang lalaking estudyante ang nakatayo at nagyaya kay Winona. Kaya mo yan, Winona. Ipakita sa kanya kung ano ang mayroon ka. Bagamat napuno ng ingay ng mga tao ang hiyawan at daldalan sa arena, ang patuloy na namumuo ang tensyon sa pagitan nina James at Winona habang nakatingin sila. Isa't isa. Si James ay mukhang kalmado habang nakatayo ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. Wala ang kagandahan ni Winona o ang kanyang reputasyon sa Verde Academy. Apektado siya kahit kaunti. Pwede ka munang magsimula. Narinig ni James na nagsalita ang ginang sa unang pagkakataon. Sumenyas siya gamit ang isang kamay. At magalang na sinabi, naniniwala ako na tama lang na hayaan ko ang babae na gawin ang unang hakbang. Alam kong pareho tayong nasa parehong ranggo ng cultivation. Narinig ko na siya ay nakamit ang boundless state sa quasi-acme rank. Bukod dito, siya na perpekto ang boundless state sa permanence acme rank kahit na higit pa sa ginawa ko. Gayunpaman, medyo tiwala ako sa aking kapangyarihan. Halos lahat ng kalaban ay kaya kong talunin. Sa loob at ibaba ng permanence acme rank. Napaisip si James. Ha! Tumawa ng mahina si Winona. Nag-react ang ginang na parang may narinig siyang nakakalokong biro ni James. Maya-maya lang ay umindayog ng kaunti ang lelayan ng palda ni Winona. Kahit hindi umiihip ang hangin. Hindi siya gumagalaw kahit isang pulgada. Gayunpaman, isang napakalawak na alon ng aura ang nagradiated mula kay Winona at tumungo sa direksyon ni James. Napakalakas ng aura niya at mapangwasak na dinurog nito ang espasyo sa kahabaan ng trajectory nito. Karaniwan, hindi magagawa ng ordinaryong Kylem Acme rank cultivator. Sirain ang espasyo ng mag-isa ang kanilang mga aura sa mga gitnang lugar ng Verde District. Iyon ay dahil ang mga lugar na ito ay pinananatili ng napakalakas at matatag. Mga landas sa langit. Sa pagkamangha ng lahat, ipinakita ni Winona ang malakas na aura. Sapat na para gawin iyon. Napakagandang aura. Tulad ng inaasahan kay Winona Euro. Tila lahat ng oras na iyon ay ginugol niya sa pagsasanay. Ang Boundless Rock ay nagbunga ng husto. Makikita sa mga mukha ng matatanda ang kagalakan at pagsang-ayon. Kinuha nila pagmamalaki sa pagsaksi sa pagsilang ng isang henyong cultivator tulad ni Winona sa mga mag-aaral ng Verde Academy. Sa kabilang banda, nakatitig lang si James kay Winona habang naglalaho ang aura nito. Kanya, hindi niya sinubukang protektahan ang sarili o ilihis ang aura ni Winona sa iba. Atake. Kahit na nagsimulang gumuho ang espasyo sa paligid niya dahil sa epekto, James ay lumitaw na maayos at ganap na hindi nasaktan. Hindi ka ba masyadong nagiging madali sa akin, MS? Winona, hindi ako tatayo dito. Ngayon kung sapat na ang antas ng pag-atake na ito para saktan ako. Lumapit si James ng ilang hakbang. Habang siya ay gumagalaw,
ang espasyo sa paligid niya ay mahimalang na ibalik sa orihinal nitong kalagayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni James. Mga landas. Kawili-wili. Isang malabong ngiti ang gumuhit sa labi ni Winona. 4,656. Kabanata 4,656 sa una, hindi nag-isip si Winona. Marami kay James bago magsimula ang laban. Gayunpaman, nagbago ang isip niya. Pagkatapos ng kanilang maikling palitan. Habang naglalakad si James palapit sa kanya sa hindi nagmamadaling bilis, nabuo ni Winona at mas lalong nagpalabas ng aura niya. Itinaas niya ang kanyang braso at nag-teleport papunta kay James. May mga hingal na gulat at pagkamangha sa mga manunood dahil nagulat sila sa bilis ng paggalaw ni Winona. Sa kabila ng kanyang kamangha-manghang bilis at husay, naiwan pa rin ni Winona ang special mga pagkagambala habang nagte-teleport siya. Bukod dito, madali ang mga magsasaka sa kanilang antas. Tuklasin ang mga pagbabagong iyon sa espasyo sa kanilang paligid. Nang muli siyang sumulpot sa harapan ni James at itinutok ang palad sa kanya, itinaas ni James ang palad nito. Kamay at nakasalungat ng sariling palad sa tamang oras. Boom! May malakas na ingay habang magkalapat ang magkabilang kamay. James noon agad na itinapon pabalik sa ere dahil sa napakalaking puwersa na nanggagaling. Winona. Pagkatapos niyang tuluyang pakalmayin ang sarili at tumayo, may naramdaman si James. Mainit na bumulwak mula sa likod ng kanyang lalamunan. Umubo siya ng isang subo ng dugo. Susunod na sandali. Ramdam din ni James ang pagpintig ng kirot sa braso na nakasanayan na niya. Sawayin ang atake ni Winona. Ginamit lamang ni James ang kanyang pisikal na lakas sa halip na ang kanyang path powers. Para makatiis sa lakas ni Winona. Pushover yung lalaking yun. Hindi man lang niya may pagtanggol ang sarili sa isang simple atake ni Winona. Gayunpaman, nagkaroon siya ng lakas ng loob na haminin siya. Ang ilan. Nagkomento ang mga may mababang ranggo na powerhouse sa kanilang mga sarili. Akala nila malinaw na nasa talo si James. Maliit lamang na bilang ng mga magsasaka ang mayroon. Napansin na ginamit lamang ni James ang kanyang pisikal na lakas para ipagtanggol ang sarili. Pinunasan ni James ang dugo sa labi niya gamit ang likod ng kamay niya. Ngumiti siya at tumingin kay Winona. Medyo magaling ka. Naramdaman ni Winona ang hint ng sarcasm sa tono ni James. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Pagkatapos, naghanda siyang ilabas ang susunod niyang pag-atake. Hindi man lang nakita ni James kung paano siya gumalaw ng tama ang teleport ni Winona. Sa harapan niya sa sandaling iyon. Itinaas niya ang palad niya at muling itinutok kay James. Sa isang iglap, napansin ni James na maraming illusory bombs ang namaterialize at bumuo ng isang ligtas na hadlang sa paligid niya. Kasabay nito, nakita ni James ang napakalaking kapangyarihan ng isang spatial seal. Sabay pinindot sa kanya. Tulad ng mga kapangyarihan ng selyo tila. Unti-unting tumaas, naramdaman ni James na parang gumuho siya sa bigat at masussuffocate anumang oras. Medyo nanginginig ang mga paa niya habang sinusubukan niya ang lahat. Labanan ang napakatinding kapangyarihan ng spatial seal. Sa totoo lang namangha si James sa mga kapangyarihan at kakayahan na mayroon si Winona. Ipinakita sa ngayon. Nasasabi niya na ang iba't ibang kwentong nakapalibot sa ginang ay hindi lamang walang basehang tsismis. Biglang napuno ng mga panginginig at malalakas na tunog ang arena kasabay ng ilang pagsabog. Umalis sa loob ng espasyo kung saan nakulong si James. Ang lakas ni Winona. Sinira ng mga pag-atake ang karamihan sa arena. Buti na lang at naayos ang arena. Kaagad habang nagkabisa ang formation cast sa paligid ng espasyong iyon. Habang ang mga bagay ay tila tumahimik sandali, ang mga tao ay maaaring makakita. Si James, na hindi gumagalaw sa lupa na puno ng dugo. Sa kabilang banda, si Winona ay nakatitig sa lalaki habang siya ay lumulutang sa himpapawid. Noon lang, napansin niyang unti-unting bumangon si James mula sa lupa. Sa isang bagay ng ilang segundo, ang mga sugat sa kanyang katawan ay naghihilom sa napakabilis na bilis. Ang lalaki, tila walang pakialam habang inaayos ang kanyang damit. Pagkatapos, inactivate ni James ang Omniscience Path. Isang puting halo ang tila
Palibutan siya habang ang kanyang katawan ay bahagyang kumikinang. Ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay tumaas at para siyang walang kapantay na Diyos ng digmaan sa sandaling iyon. 4,657. Kabanata 4,657 The Omniscience Path. Point 1, siya ay sa huling yugto ng 9th rank. Nagsisimula na akong magtaka tungkol sa mga kakayahan ng binata. Nakabisado niya ang Blythe Omniscience at naabot niya ang antas na ito sa Omniscience landas. Baka mahirap para kay Winona na talunin siya. Ang mga pinuno ng bawat isa sa mga bahay ay nag-uusap sa kanilang mga sarili bilang sila nanood ng laban. Sa kabilang banda, nanatiling hindi nabigla si Lothar sa pagganap ni James sa ngayon. May kakayahan pa rin si Winona na kontrahin ang Blythe Omniscience. Lothar, naisip, nanampalataya ang lalaki sa kakayahan ng kanyang alagad. Are you finally going to fight seriously? Nanatiling sinanay ni Winona ang tingin kay James. She snickered, the Omniscience. Landas. Ang cultivation system na nilikha ni Yardos Zagarari mula sa Welkan Distrito. Napakaraming tao ang piniling gamitin ang landas na ito. Gayunpaman, tanging ilang mga tao ay pinamamahalaang upang maging superior cultivator sa ilalim nito mula noon. Ito ay lubhang mahirap. Gayun din, ang mga magsasaka ay halos hindi makakaakyat sa mas mataas ranggo pagkatapos maabot ang huling yugto ng 9th rank. Sa kabuuan ng Endless 9 District, ang Omniscience Path ay isa sa pinakamaliit ginustong mga sistema para sa paglilinang dahil karamihan ay natagpuan na ito ay masyadong mahirap. Hindi lang mahirap bang simulan ang paglinang sa Omniscience Path, ngunit ito ay pantay at minsan mas mahirap palakasin ang mga ranggo sa pamamagitan nito. Gamit ang Omniscience Path, medyo mapapalakas ng isang magsasaka ang kanilang espiritual kapangyarihan at pisikal na kapangyarihan. Gayunpaman, iyon. Ang parehong mga epekto ay makakamit din sa pamamagitan ng paggamit ng ilang lihim na sining. Gayunpaman, hindi naabala si James sa mga panunuya ni Winona. Kung handa ka ng lumaban ng maayos, hindi na rin ako magpipigil, kay Winona. Tumigas ang ekspresyon. Binuhat niya siya, mga kamay at gumawa ng maraming sigil. Pinanood ng mga manunood ang mga sigil na lumulutang patungo sa formation cast sa paligid ng arena. Pagkatapos, ang mga sigil ay tila nagsasama. May formation agad. Nalaman ni Winona na maaaring gamitin ni James ang Blythe Omniscience sa lalong madaling panahon. Nakatakda siyang maging kalaban niya. Dahil dito, naghanda na siya kontrahin ang anumang pag-atake na nauugnay sa Blythe Omniscience. Gamit ang mga sigils na nakalagay lugar, natitiyak ni Winona na hindi makakagawa si James ng anuman mga sorpresang pag-atake. Masasabi ni James kung ano ang sinusubukang gawin ni Winona. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala tungkol sa mga sigil sa lahat. Ang Blythe Omniscience ay isa lamang sa maraming mga diskarte na natutunan ko. Ito ay hindi ang pinaka-nakamamatay at makapangyarihang pamamaraan na pinagkadalubhasaan ko, pagninilay-nilay niya. Pagkatapos niyang i-cast ang mga sigil sa kanilang paligid, nanatili si Winona umaaligid sa hangin. Ngumiti si James sa kanya. Kung tapos ka na, sa palagay ko gagawin ko ang aking paglipat ngayon. Nawala si James sa kanyang pwesto sa mismong sandaling iyon. Nag-teleport siya at muling lumitaw sa harap ni Winona. Pagkatapos, binobola niya ang kanyang kamao at inindayog ang kanyang braso. Pilit sa kanya. Sa sandaling gumalaw si James, hinawakan ni Winona ang kanyang kamao ng mahigpit at kinuha si James. Suntok sa ulo. Boom! Isang malakas na kalabog ang umalangaw habang magkadikit ang kanilang mga kamao. Ang epekto ay gayon. Malakas na napaatras muli si James. Ang kapangyarihan ni Winona ay tila tumaas ng husto sa pagkakataong ito. James! Nakakunot ang kanyang noo habang nakatingin sa mga bitik na dumadaloy sa kanyang braso. Kung siya hindi naging maingat, baka naputol ang braso ni James kapag sila nakipagpalitan ng suntok. Siya ay talagang isang malakas na kalaban. Masasabi ko mula sa hit na ito na ang kanyang karunungan sa ang walang hangganan sa Permanence Acme rank ay mas mahusay kaysa sa akin. James. Pinag-isipan.
Hindi pinayagan ni Winona si James na magpahinga nang sinimulan niya itong salakayin ng mabilis at malupit. Nanood ang mga manunood habang sila ay nasasangkot sa isang matinding labanan. Unti-unti, nagawa ni Winona na pabagalin si James habang siya ay nagsusustento ng higit pa at mas maraming pinsala. Sa kasamaang palad, nang sinubukan ni James na iwasan ang isang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng Blythe Omniscience, nabigo siya at direktang tumama. Ang pag-atake ni Winona ay nagpunit ng madugong butas sa gitna ng katawan ni James. Tapos na para sa kanya. Ang mga taga-suporta ni Winona habang pinapanood nila ang pag-usad ng labanan. 4,658 Kabanata 4,658 Basang-basa ng pawis. Napabuga ng hangin si James. Gayunpaman, nakaramdam siya ng saya at kagalakan sa kanya. Mula nang dumating siya sa Endlos, madalas siyang napipilitang humarap mga kalaban o magsasaka na mas malakas kaysa sa kanya. Siya ay palaging sinusubukang maghanap ng mga paraan upang maiwasan ang pakikipaglaban sa kanila dahil wala siyang hangarin na mangmang hamon sila. Si James ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon na makisali sa isang maayos na laban sa lahat ng oras na ito. Sa wakas, siya nakaharap si Winona, nakapantay niya sa maraming aspeto. Hanggang gamitin ang pagkakataong ito upang masuri ang mga resulta ng aking pagsasanay at paglilinang. Napaisip si James. Habang ang karamihan sa mga tao ay ipinapalagay na si James ay malinaw na natalo sa puntong iyon, nagsimula nilang mapansin ang mga sugat sa kanyang katawan na kakaibang naghihilom. Muli, kasama na ang malaki at madugong butas sa kanyang tiyan. Talagang karapat dapat kang kalaban. Dapat magseryoso din ako. Tapos, ungol niya. Habang ang mga bagong kalamnan sa tiyan ni James ay natapos ng mabuo, si James inayos ang sarili at itinuon ang tingin kay Winona. Pagkatapos, inactivate niya ang Thousand Lands Holy Body. Agad na naramdaman ng audience ang matinding pagbabago sa hangin. Halos lahat kaya. Pakiramdam kung paano ang path energies na umiiral sa kanilang paligid ay dumadaloy lahat patungo. Mabilis si James. Sa pagkakataong iyon, mukhang buo ang katawan ni James. Ang kanyang paligid habang nagsimula siyang sumipsip ng napakalaking dami ng enerhiya. Napakaraming mga magsasaka ang tumayo habang nakatitig kay James. The Thousand Paths Holy Body. Tinataglay at ginaisang pa niya ang banal na katawan ng Thousand Paths. Sa kakayahang iyon, maaari niyang dagdagan ang halos anumang path power ng multiple fold. Karamihan sa mga manunood ay nagulat nang makita ang kasalukuyang pag-unlad ng labanan. Matapos niyang ihinto ang pagsupil sa kapangyarihan ng Thousand Paths Holy katawan, sinimulan ni James na ay absorb ang path power sa kanyang katawan. Bilang ito kaagad nagpabata sa kanya, lumakas din ng husto ang aura na nagmumula sa kanyang katawan. Napakunot ang noo ni Winona dahil sa malalim na pagkunot ng noo. Wala pa siyang nadatnan. Mga magsasaka sa Permanence Acme rank na may napakaraming halaga ng aura. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas ni Winona ang kanyang kamay. Pagkatapos lang, isang sinag ng ang gintong liwanag ay bumagsak mula sa langit at lumiwanag sa kamay ni Winona. Habang unti-unting nawawala ang liwanag, nakikita ng madla ang bagay na nasa kanya. Kamay ay isang espada. Ito ay ang Kalendor. Ito ang espada na dating pagmamay-ari ng aming punong guro. Ito ay pinarangalan bilang ang pinaka-malakas na sandata sa Verde District. May nagsasabi na ang Tabak ay maaaring unang pag-aari ng tagapagtatag ng Verde Academy. Isa itong napakahusay na sandata na lumalampas sa Acme rank. Nagkaroon ng kaguluhan sa mga tao habang ipinatawag ni Winona ang Kalendor Sword. Itinuro niya ang Kalendor sa direksyon ni James. Pagkatapos, sinabi niya sa mahinang boses. Aaminin kong magaling ka. Ikaw ang unang nagpagamit sa akin ng Kalendor. Espada sa isang labanan. Kahit na matalo ka sa labanang ito, lahat sa Verde District. Malalaman niya ang iyong pangalan mula sa puntong ito. Lubos ang tiwala ni Winona na sa kapangyarihan ng kanyang espada, gagawin niya. Hindi magpapatalo kay James. Sa kabilang banda, naramdaman ni James ang isang napakalakas na layunin ng espada na paparating.
mula sa Kalimdor. Ito ay isang superior na enerhiya na sapat na malakas upang makakaapekto sa mga kalaban ng may hawak nito. Ramdam ni James ang kanyang pulso at ang lakas ng Thousand Paths Holy. Bumagsak ang katawan dahil sa kakayahan ng Kalimdor Asterisk. Isang maliit na tawa ang pinakawalan niya. Ang Kalimdor ay talagang isang napakahusay na sandata. Gayunpaman, ang mas mahalaga ay ang husay ng may hawak nito. Dahil napagdesisyonan mo na gamitin ang Kalimdor, gagamitin ko ang sarili kong espada para talunin ka at ipakita sa lahat. Sino ang mas mahusay na manlalaban? Ginawa ni James ang Death Celestial Sword sa sandaling iyon. Tapos, bumaril siya sa hangin. Sa pag-rocket niya pataas, isang alon ng sword energy at hindi mabilang. Ang mga inscription ay ginawa mula sa kanyang espada ng sabay-sabay. 4,659. Kabanata 4,659 ang mga inscription at ang alon ng. Sumugod si sword energy kay Winona at umikot sa paligid niya. Sa isang bagay ng ilang segundo, nabuo ang isang sword world sa paligid ni Winona, na nagkulong sa kanya sa loob nito. Welcome to my sword world, bulong ni James habang lumulutang siya sa hangin. Mukhang cool at composed ang lalaki habang nakatitig kay Winona. Natutunan ko ang universal sword art at mas naunawaan ko ang pangunahing mantra. Hindi kakayanin ng mga normal na magsasaka ang mabangis na pagsalakay. Ang aking sword world, napaisip si James. Kasabay nito, ginamit ni Winona ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang napakalaking sword. Path energy na nabuo ng sword world na nakapaligid sa kanya. Bagamat siya nanatiling buo ang mga damit, maraming sugat ang nagsimulang mamuo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nakikita ng madla ang mga patak ng pula sa kanyang damit bilang dugo. Tumagos sa tela. Iyan ay isang kamangha-manghang dami ng sword path energy. Ito ay ang Universal Sword Art, isang signature skill na nilikha ng pinuno ng sekta ng Saber. Ito ay isang signature skill na sadyang idinisenyo para sa mga nagtataglay ng Thousand Lance Holy Body. Ginamit ni James Caden ang Greater Paths para palakasin ang kanyang sword energy. Siya ay pinagkadalubhasaan din ng Universal Sword Art. Kahit na kay Winona ang Kalimdor, mukhang nahihirapan siyang makawala sa sword world ni James. Nakikita ng karamihan sa mga magsasaka na si Winona ay nasa isang malaking tali sa sandaling iyon. Sa kabila ng tila walang katapusang barrage ng sword energies, nanatili si Winona. Nakatayo sa loob ng sword world habang sinusubukan niyang magpasya sa susunod niyang gagawin. Sa wakas, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa hawakan ng Kalimdor at itinaas. Mataas ang espada. Bilang isang napakalaking at nagbabantang alon ng sword energy. Radiated mula sa Kalimdor, Winona dahan-dahan levitated sa hangin. Kasabay nito, nagsimulang magkaroon ng mga bitik sa hadlang ng sword world. Talagang karapat-dapat siya sa titulo ng isang henyong magsasaka. Parehong nagulat at namangha si James nang makita niya ang mga bitik sa kanya. Mundo ng espada. Agad siyang nag-channel ng mas maraming sword energy sa sword mundo upang ayusin at palakasin ito. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng Kalimdor sword ay mas malakas. Bilang si Winona ay dahan-daang lumutang paitaas sa hangin, ang Kalimdor sword ay tila unti-unting kumikinang. Kahit na ginamit ni James ang Universal Sword Art upang likhain ang sword world. Ang istruktura ay tila hindi makatiis sa lakas ng Kalimdor nang mas matagal. Sa isang iglap, tumutok si James at inipon ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang maghanda para sa isang pag-atake. Malabo na nakikita ng audience ang powers ni James, na nagpapakita bilang malabong imahe ng isang dambuhalang espada sa hangin. Pagkatapos, ang lalaki ay sumugod papunta kay Winona, na nakabuo din ng isang mahusay bilang ng sword energy kasama ang Kalimdor. Boom! Habang nagbanggaan ang dalawang anyo ng sword energies, ang epekto ay napakasira kaya ang arena ay ganap na napawi. Maging ang mga porma sayon sa paligid ng medyo yumanig ang battle arena dahil sa napakalaking puwersa. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naibalik muli ang arena. Habang tumira ang alikabok, ang
Makikita ng madla sina James at Winona na lumulutang sa gitna ng hangin sa magkabilang panig ng arena muli. Nakahawak ang isang kamay ni James sa likod habang ang isa naman ay nakahawak sa kamatayan celestial na espada. Siya ay lumitaw na hindi nasaktan at binubuo. Sa kabaligtaran, si Winona ay nasa isang magulo at duguan. Marami na pinsala ng mga sugat ang nakikitang bahagi ng kanyang balat. Isa pa, nagdusa din siya. Malubhang panloob na pinsala. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya upang maihatid ang kapangyarihan ng Kalendor espada, nabigo si Winona na malampasan ang atake ni James. Sa sandaling iyon, halos lahat ay maaaring sabihin na ang tides ay bumaling sa kanya. Tahimik na tinitigan ni James ang ginang. To be fair, naging madali lang ako sa kanya. Pinili kong huwag ilabas ang siyam Voices of Chaos sa panahon ng ating laban. Kung isasama ko ang pag-atakeng iyon sa Sword World, maaga pa sana siyang natalo, pagtatapos ni James sa loob. 4,660. Kabanata 4,660 hindi ginamit ni James ang Chaos Sword o ang 9 Voices of Chaos para atakihin si Winona sa kanilang final. Palitan. Iyon ay dahil masasabi niyang seryoso si Winona. Mga pinsala, at pinipigilan lang niya ang sarili sa pamamagitan ng pagguhit ng malaki. Dami ng enerhiya. Gusto mo pa bang lumaban? Kitang-kita ni James ang pagniwi ni Winona sa sakit. Gayunpaman, malinaw na wala ang babae. Balak umatras. Lumipad siya sa himpapawid at itinuon ang tingin kay James. Sabi niya, nagtamo ka ng matinding pinsala na nangangailangan ng agarang atensyon. Kung pinilit mong ipagpatuloy ang laban, baka hindi ka makatakas ng buhay. Nagliliyab sa galit ang mga mata ni Winona habang nakatitig kay James. Walang paraan na matatalo ako. Hindi ako pwedeng mawala ng ganito. Akin ang Kalendor, ang pinakadakilang sandata sa buong Verde District. Ako sana. Mapahiya magpakailanman kung matalo ako sa kabila nito. Namula si Winona sa loob. Hindi ako matatalo, at hindi ako matatalo. Mahigpit na hinawakan ni Winona ang kanyang hawakan ng espada. Pagkatapos, dahan-dahan siyang humakbang papunta. James. Sa bawat hakbang, unti-unting lumalakas ang aura ni Winona. Ito ay maliwanag na si Winona ay gumamit ng ilang uri ng ipinagbabawal na sining upang madagdagan ang kanyang aura at kapangyarihan. Sa pamamagitan ng paggawa na, si Winona ay maaaring gumamit ng mga kapangyarihan na mas malaki kumpara noong mayroon siya. Nagsimula ang labanan. Gayunpaman, ang paggamit ng mga lihim na sining o ipinagbabawal na sining ay kadalasang kasama kahihinatnan. Hindi lamang ito magdudulot ng matinding pinsala sa katawan ng mga magsasaka. Pero magtatagal din bago tuluyang gumaling ang tao. Gayun din, ang tumaas na estado ay tatagal lamang ng maikling panahon. Maya-maya pa ay napabilis na ni Winona. Tumaas ang aura niya ng labis, kasabay ng Kalendor sword na hawak niya. Nagniningning na may nakakasilaw na liwanag. Sa isang iglap, ang espada ay nagradiated ng hindi kapani-paniwalang dami ng sword intent na tumawid sa arena. Biglang nawala si Winona sa kanyang kinatatayuan. Bago pa makapag-react si James, siya ay muling lumitaw sa harap niya habang brutal niyang ibinaba ang Kalendor patungo. James. Klang. Isang matalim na tunog ang umalingaw sa paligid nila habang hawak ni James ang Death Celestial Sword para harangin ang pag-atake ni Winona. Ang salpukan ng mga energies mula sa dalawang espadang iyon ay lumikha pa ng isang ripple ng natitirang enerhiya na tumangay palabas. Maya-maya, narinig ni James ang malakas na kaluskos. Ang kamatayan Celestial Sword ay sadyang walang kapantay para sa Kalendor Sword sa mga tuntunin ng kapangyarihan at enerhiya. Ang napakalaking sword path energy na nagmumula sa Kalendor ay sanhi. Ang Death Celestial Sword na bumagsak sa dalawa pagkatapos makatanggap ng direktang tama. Nakita ni James ang isang malisyosong sword intent na papalapit sa kanya sa susunod na sandali. Sa kasalukuyang estado ni Winona at sa mga kapangyarihan ng Kalendor Sword, magiging ako sa malaking problema kung makatanggap ako ng direktang hit. Kailangan ko kasing iwasan ang mga atake niya. Posible, napaisip si James.
Sabay-sabay niyang pinakawalan ang Blythe Omniscience at nag-teleport sa kabilang panig ng arena. Sa sandaling muling lumitaw si James sa bagong lokasyon, ang Sword Energy mula sa Kalendor ay naabutan siya sa napakabilis na bilis. James nakatanggap ng matinding suntok ng Damapo ang enerhiya ng espada sa kanyang likod. Isang malagim at madugong sugat ang tumama sa likod ni James. Napakalaki ng sugat. At malalim na nakikita pa ng mga manunood ang mga puti ng buto ni James. Huminto si James at sinulyapan ang naputol niyang espada. Mabilis siyang nagpasya. Itapon ito. Bago siya lumingon para tingnan kung nasaan si Winona, napatitig siya kay James. Gilid. Kasabay nito, naglabas si Winona ng maraming sword energies na nilalayon. James. Mabilis niyang ginamit ang Blythe Omniscience para maiwasan ang mga pag-atake nito. Nawala sa isip si Winona. Ang kapangyarihan ng Kalendor Sword ay napakalakas. Ngayon si Winona ay gumamit ng isang ipinagbabawal na sining, ang kapangyarihan ng Kalendor ay dumami. Hindi ba dapat aminin ni James Caden ang pagkatalo niya ngayon? Ganon siya. Nasaktan ng husto. Baka mamatay siya kapag nagpatuloy ang laban na ito. Ang ilan sa mga magsasaka ay same time na tinalakay ang kalagayan ng labanan. Kanilang sarili. Hindi ko gustong gamitin ang Chaos Sword. Gayunpaman, kung wala ito, hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban kay Winona, na may hawak ng espada ni Kalendor. Ni hindi ako makalapit sa kanya ngayon. Kinagat ni James ang kanyang mga ngipin.